Pagpalain ka ng Panginoon, kapatid na Neville. Nagagalak na makabalik sa bahay-sambahan ngayong gabi. Medyo namamaos lamang ng kaunti. Medyo mahaba-haba ang mensahe kaninang umaga at ako'y tunay na nagagalak ito'y sa dakong ito, gayunman. Ako mismo ay nasiyahan dito sa paghatid nito at umaasa ako na kayo nasiyahan sa pakikinig nito. Don't forget now, always remember this. Huwag kalimutan ngayon, laging tandaan ito na ang mga ito ang mga bagay na bumubuo sa lingkod ni Kristo. Kita nyo, una ang pananampalataya, pagkatapos ay kagalingan. And now remember, At ngayon tandaan, hindi matatakpan ng banal na Espiritu ang tahanan ng Diyos hanggang sa ang mga bagay na ito ay gumagana sa pamamagitan ng Espiritu. Ano man ang inyong gawin, kita nyo? those are the things that Iyon ang mga bagay na bumubuo sa katawan ni Kristo. Kita nyo? Ang mga bagay na iyon. Ngayon, huwag kalilimutan yan. this year, Na ito rito ay una, ay ang inyong pananampalataya, virtue, knowledge, kagalingan, kaalaman at iba pa, ay dadagdag dito hanggang sa ang buong kapuspusan ni Kristo ay mahayag. Pagkatapos, ang banal na Espiritu ay bababa dito at tatatakan ito bilang isang katawan. Ang mga bagay na ito ay kinakailangan. Sa gayon, sinabi ni Jesus, sa kanilang bunga ay makikilala sila. Kita nyo? Bunga. Hindi kayo makakapamunga nang wala ang mga bagay na ito upang ipamunga sa inyo. At pagkatapos, kapag ang lahat ng ito ay kinuha ang lugar ng kamunduhan at kawalang kabanalan at iba pa, kung gayon, ang lahat ng kawalang pananampalataya ay maalis at lahat ng mga bagay ng sanlibutan ay lumipas na. Kung gayon ay wala na, kundi isang bago nilalang kay Kristo. At sa gayon, sinasabi ng Efeso 4:30, huwag ninyong pighatiin ang banal na Espiritu ng Diyos na sa Kaniya kayo ay tinatakan hanggang sa kaarawan ng inyong pagkatubos. Tinatakan papasok sa kaharian ng Diyos. Ngayon, huwag kalimutan yan. Ingatan yan sa pag-iisip ngayon. Kinakailangan muna ang mga bagay na ito. Pagkatapos ang pagtatatak ay ang banal na Espiritu, ang panakip na nagtatatak sa atin sa katawan. all right, Mabuti, we gotta, tayo ay may isang kahilingan ngayon para kay babaeng kapatid na Little ng Chicago. Ang kaniyang asawa ay naaksidente sa sasakyan at nakaratay sa bingit ng kamatayan, si babaeng kapatid na Little. At si Edith Wright, ang ating munting babaeng kapatid, dito na matagal na nating kilala, siya ay napakagrabe na sa kanyang tahanan ngayong gabi. At gusto nilang may paalam ito sa iglesia upang makapanalangin tayong lahat ng sama-sama para sa kahilingang ito. At ngayon, iukod natin ang ating mga ulo sandali. Aming minamahal, makalangit na Ama, kami ay nagkakatipon sa palibot sa pamamagitan ng pananampalataya ng trono ng Diyos at kami humihiling ng makalangit na kahabagan para sa kahilingang ito. Ang lalaking kapatid na Little sa isang aksidente sa kotse nasa bingit ng kamatayan. Diyos, tulungan mo siya. Nawa ang banal na Espiritu ay mapasatabi ng kanyang higaan at ibalik siyang muli sa amin, Panginoon. At ang munting si Edith Wright doon, dalangin ko, Diyos, na ang banal na Espiritu ay mapasatabi ng kanyang higaan ngayong gabi at ipanumbalik muli sa kanya ang kaniyang kalusugan. Ipagkalob ito, Ama, iyong ipinangako ang mga bagay na ito at aming sinasampalatayanan sila. At habang aming naiisip kaninang umaga na ang distansya ay walang anuman sa iyo, ikaw ay sadyang kasing dakila sa isang panig ng mundo na gaya ng ikaw rin sa kabilang panig, dahil ikaw ay nasa lahat ng dako, makapangyarihan sa lahat at walang hanggan. At kami ay dumadalangin, Ama, na iyong ipagkakaloob ang mga kahilingang ito sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen. Napakasayang maparito muli ngayong gabi upang, at alam kong mainit, ang mga ito'y 3 sunod-sunod na pagtitipon, at ito'y, alam kong ang ilan sa inyo ay may kasing layo ng 500 milya ang imamaneho sa pagitan ngayon at umaga. At simula pagkatapos ng bukas, ako'y may 14 na daang imamaneho pagkatapos niyaon. Kaya ako'y nagtitiwala na ito'y naging mainam na panahon para sa inyong lahat. At naging isang napakainam na pagkakataon para sa akin na madalaw kayo.
May isang bagay lamang kaming hiniling. Napakarami ang hindi pinayagang makapasok dahil wala ng lugar. Hindi natin maaring punuin ang gusto ang mga pasilyo. Ang kagawaran ng sunog ay hindi iyan ipahihintulot. Kaya aming sinisikap ngayon na magkaroon ng mas malaki-laking bahay-sambahan upang sa gayon kung tayo nasa loob at magkakaroon tayo ng maupuan para sa mga tao. At ngayon, anumang oras, kayo laging malugod na tinatanggap dito sa tabernakulo, kung saan kami walang krido kundi si Kristo, walang batas kundi pag-ibig, walang aklat kundi ang Biblia. At ang aming pastor ay si kapatid na Orman Neville dito, at mayroon kaming kongregasyon dito, ng maraming tao na nagkakatipon dito bilang mga pinagsama-samang denominasyon na tabernakulo, kung saan kayo'y pumaparito upang sumamba sa Diyos ayon sa udyok ng inyong sariling budhi. Kami laging nagagalak na makasama kayo. At kaya kayo'y pumarito kung magagawa nyo. Kami nagagalak lagi na tanggapin kayo. At ngayon, sa susunod na pagkakataon, sa abot ng aking nalalaman, na makasama kayo ay pagkatapos ng bahay-sambahan ay matapos. At gusto ko sa gayon, pagkatapos ng mga kapanahunan ng iglesia, mula roon ay nais dating magtungo sa 7 huling mga tatak. At ang 7 huling mga tatak sa aklat ng Apokalipsis para ituro iyan. At ngayon, mayroong napakaraming pagkakataon na ang mga may sakit at may karamdaman ay dumarating. At sa panahon ng mga pagtitipong ito, kung saan ang mga pangitain ay kinakailangan at pumaparito para sa natatanging panayam. Kung magagawa ko yan, pagkatapos ako'y sadyang hindi ko malaman ang kaibahan sa pagitan nila at hindi mahirap na para sa akin ang mangusap pagkatapos niyan. At alam ng bawat isa na sa ating mga gawaing pagpapagaling na si Ginoong Baxter o iba pa ang kadalasang nangangaral. At ako'y lumalabas upang ipanalangin ang mga may sakit dahil ito'y sadyang nakakapagod ng kaunti. At ako'y nananalangin para sa ilang mga tao kanina lamang. At pagkatapos ay nakita ko ang isang munting bata dito na ang mga doktor, isang bagay sa kanyang likuran ay sinilang sa ibang paraan. Papalabas ako, nakita ko itong nakaupo doon sa isang molde. Ang batang iyan ay hindi kailanman kailangan na magiging lumpo na tulad niyan. Ito'y gagaling. Tiyak, ito nga. Kita nyo? Iya'y nalalaman ko yan. Kita nyo? Ako'y positibo diyan. Kaya gusto natin na magkakaroon tayo ng pananampalataya at manampalataya sa Diyos. Bawat isa sa inyo at marami sa inyo ay estranghero sa akin, ang lahat ng mga ministro at iba pa. Kung hindi ako nagkakamali, ito si lalaking kapatid na Grace. Tama ba yan? Lalaking kapatid na Grace. Ako'y may ihihingi ng paumanhin sa iyo sa hindi pagpunta doon sa paghandog na iyon. Siguro ako'y pupunta roon para sa isang katapusan ng sanlinggong gawain. Iya'y magiging kasing inam. Tama ba yan? Doon sa Bloomington. Kayo ba'y mabuti? Mainam. Ang ilan sa mga lalaking kapatid dito ay mga ministro, palagay ko. Ika'y isang ministro? Opo. Pagpalain ka ng Panginoon? At ilan bang mga ministro ang nasa gusali? Nais namin makita ang inyong kamay. Bueno, iyan ay sadyang mainam. Kami nagagalak na makasama kayo dito, sadyang nagagalak. Pagpalain kayo ng Diyos. Ngayon, upang tayo makalabas na mas maaga, ang ilan sa kanila ay pupunta sa Georgia, Tennessee, New York, sa lahat ng dako, simula ngayong gabi. Ngayon, mag-ingat sa pagmamaniho sa daan. Kung kayo'y inaantok, ay niyong pumasok sa motel. Pumarada sa gilid ng daan at matulog hanggang kayo'y, yan ang ginagawa ko, kita nyo? Pumarada lamang at matulog. Huwag kayong magmaniho habang kayo inaantok. Iya'y hindi mabuting bagay. At alalahanin, hindi kayo ang ibang taong dapat niyong bantayan, kita nyo? Alam niyo kung saan kayo patungo, hindi niyo alam kung saan siya patungo. Kaya dapat ninyong bantayan ang taong yun. Kaya, tiyakin nyo na kayo listo sa lahat ng oras na magbantay dito. Ngayon, nais kong basahin ngayong gabi ang isang bahagi ng kasulatan na matatagpuan sa aklat ng San Juan. Ngayon, ang mamunting kasulatang ito na ating binabasa at tinatalakay ay mga magbibigay sa atin ng batayan sa kung ano ang sinisikap nating sabihin. At lagi, wala pa ako ni minsan sa natatandaan ko, kailanman sa pagpunta sa pulpito na sikaping magsalita ng isang bagay para lamang makapangusap. Lagi kong sinisikap na maghintay, magbantay, mag-aral, manalangin, hanggang sa maramdaman ko na mayroon akong isang bagay na makakatulong sa mga tao. Kung hindi ako magiging isang tulong, kung gayon ay hindi ko kailangan tumayo dito, kita nyo, ay sikaping makatulong. At ngayong gabi, mangyari pa, ang mas malaking bahagi ng ating mga tao ay nagsialis na mula kaninang umaga at kailangan nilang makauwi, marami sa kanila.
Ngunit ngayong gabi, sinabi ko sa inyo, kung kayo ay mananatili, sisikapin nating magkaroon lamang ng mga 45 minutong pangangaral sa isang bagay na umasa akong makakatulong sa atin. At atin itong ibabatay ngayon sa San Juan, ang 16 na kabanata. At simulan natin tungkol sa 7 talata ng 16 na kabanata at basahin hanggang sa 15 talat. Gayon may sinasalita ko sa inyo ang katotohanan, nararapat sa inyo na ako'y yumaon, sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mga aliw ay hindi paririto sa inyo. Ngunit kung ako'y yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo. At siya, pagparito niya, ay kaniyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan at sa katuwiran at sa paghatol. Tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila nagsisampalataya sa akin. Tungkol sa katuwiran, sapagkat ako'y paruroon sa Ama at hindi na ninyo ako makikita. Tungkol sa paghatol, sapagkat ang prinsipi ng sanglibutang ito ay hinatulan na. Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo isasabihin, ngunit ngayon ay hindi ninyo mga titiis. Gayon may kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kaniyang sasalitain, at kaniyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating, sapagkat luluwalhatiin niya ako, sapagkat kukuha siya sa nasa akin at sa inyo'y ipahahayag. Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin. Kaya sinabi ko na siya'y kukuha sa nasa akin at sa inyo'y ipahahayag. Ngayon, sa 13 talata na ito, gayon may kung ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Kung ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Ano ang katotohanan? Ang salita. Sapagkat siya ay magsasalita, hindi siya magsasalita ng mula sa kaniyang sarili, kundi ang anumang kaniyang marinig, kaniyang sasalitain. Anumang kaniyang marinig, kaniyang sasalitain. Sa ibang salita, siya ang siyang maghahayag ng bagay. Kita nyo? At ang 4 na kabanata ng mga taga-Hebreo, sinabi ng Biblia na ang salita ng Diyos ay mas matalas, mas mabisa kaysa isang tabak na may 2 talim, isang kumikilala ng mga pag-iisip ng isipan ng puso. Kita nyo, anuman ang kanyang marinig, kanyang sasalitain, at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Kita nyo? Ano ang gagawa niyaon? Ang banal na Espiritu na siyang darating sa pangalan ng Panginoong Hesus. At nais kong kunin ang mga sumusunod na ilang minutong ito upang tawagin ang inyong pansin sa salitang patnubay. Isang patnubay. Alam nyo, ako'y nagkaroon ng ilang mga karanasan sa kakahuyan. Isang patnubay, isang taong magpapakita sa iyo ng paligid. Kailangan ninyong magkaroon ng patnubay kung hindi ninyo alam ang iyong pupuntahan. At bilang sanay sa pangangaso at ang buong mundo palibot, ako'y nagkaroon ng pagkakataon na makilala mga patnubay. At ako ay isang patnubay, mismo sa Colorado. Dahil sa kabisado ko ang bayan, nagrarancho, at kung ano pa, kaya kong mamatnubay sa Colorado. Ngayon, ang isang patnubay ay dapat na nalalaman ang daan. Dapat na alam niya kung saan siya pupunta at kung anong kanyang ginagawa at kung paano kanya iingatan habang nasa daan. Kita nyo? Kailangan niyang tiyakin na hindi ka maliligaw. Ang isang patnubay ay isang piniling tao. Ang pamahalaan ang pumipili sa taong ito kung siya ay isang patnubay. At ngayon, sa pagtungo sa isang paglalakbay sa kagubatan, kung saan marahil hindi kayo sanay na pumupunta, hindi mabuting bagay para sa inyo na pumunta ng walang kasamang isa. Sa totoo lang, may ilang mga lugar na hindi man lang kayo makakapunta na walang kasamang isa, gaya halimbawa sa Canada. Ang patnubay ay kailangan pumirma sa inyong lisensya sa tagabantay. Kailangang isama niya ang kanyang sarili at siya ang may pananagutan sa inyo. Kung may anumang mangyari sa inyo, iyon ay kaniyang pananagutan. Kailangan niya kayong pangalagaan. Kailangan niyang siguruhin na hindi kayo maliligaw. Kailangan niyang tiyakin na hindi niya kayo papupuntahin sa isang lugar na hindi ninyo alam ang daan pabalik.
kung mangyari kayo nga ay maligaw, dapat nakabisado niyang lubos ang bayan para magawa niyang sunduin kayo anumang oras. Kailangan alam niya ang lahat ng mga bagay na ito o hindi siya maaaring maging patnubay, hindi siya maaaring mabigyan ng lisensya upang maging patnubay. Para sa mga bagay na ito, kung minsan kailangan ninyong magkaroon ng tipanan, tumawag na mas maaga at makipagkasundo at magpareserba upang maisama. At kung kayo'y minsan siya ay maraming ginagawa at hindi niya kayo maaring isama, kailangan ninyong ipagpaliban na muna sandali sa makalupang patnubay. Hindi ninyo kailangang gawin iyan sa patnubay ng Diyos. Siya ay laging handa, laging handa. Ngayon, kung ang mga paghahandang ito ay hindi ninyo na isagawa at kayo nagbabalak na magkaroon ng isang paglalakbay sa kagubatan kung saan hindi pa kayo kailanman nakapunta, mari kayong maligaw at mamatay. Mayroon lamang kayong mga 1% pagkakataon na makalabas sa kagubatan. Iyan ay kung hindi masyadong masukal. Maaaring magkaroon kayo ng 1% pagkakataon na makalabas na mag-isa. Ngunit kung iyon ay masyadong masukal na gubat sa kaloob-looban, wala kayong pagkakataon na makalabas. Walang anumang paraan na magagawa iyon dahil masusumpungan ninyo ang inyong sarili na nasa lakad ng kamatayan at pagkatapos kayo'y wala na, pagkatapos kayo'y tapos na. Ngayon, at kayo mamamatay kung wala kayong patnubay na nakakaalam sa kabukiran at nakakaalam kung paano makakabalik. Marami sa inyo ay nakakaalam sa latalain na nabasa ninyo noong nakaraang taon doon sa Tucson, Arizona, ang mga Boy Scout na iyon. Gayunman sila ay naturuan na malaman kung paano pangalagaan ang kanilang mga sarili, sila ay mga Scout. At sila ay hindi lamang mga Cub Scouts, sila ay mga ganap na Scout. At sila'y naglakbay paakyat sa kabundukan at isang bagyo ng niebe ang dumating. Nagbago ang kalagayan ng kalikasan. At nang nasumpungan nila ang kanilang mga sarili na naliligaw at silang lahat ay nawala, ay dahil na sila isang bagay, dumating ang pagbabago sa karaniwang kalakaran. Hindi nila alam kung paano makalabas. Kita nyo? At nakalimutan ko kung ilang batang lalaki ang naroon na namatay sa kabundukan. Kahit na may mga helikopter at ang mamamayang kawal doon at ang mga pambansang bantay at mga voluntaryo na tumulong at lahat, ngunit sila ay naligaw, walang nakakaalam kung nasaan sila at hindi nila kayang pangalagaan ang kanilang mga sarili. Silang lahat ay namatay sa niebe dahil hindi nila alam kung sila'y patungo sa silangan, hilaga, kanluran o timog, pababa o pataas, o kung paano iyon. Ang lahat ay mukhang pare-pareho. Ngayon, alam ng isang patnubay kung saan siya naroon, kahit ano pa ang panahon. Siya'y may kasangkapan upang magawa iyon. Alam niya kung ano ang kaniyang ginagawa. Alam na alam niya lahat. Kabisado niya lahat. Kaya siya'y maaaring mapunta sa kadiliman at mararamdaman niya ang isang bagay. Gaya halimbawa, hito ang isang matandang pamamaraan sa isang patnubay. Alam nyo, kung inyong makikita ang mga bituin, kahit sino ay makapagsasabi kung saan kayo patungo kung inyong pagmamasdan ang mga bituin. At gusto niyong pagmasdan lagi ang isang tunay na bituin. Mayroon lamang isang tunay na bituin at iyan ay ang tala ng hilaga. Kita nyo, iisa lang, siya ay nananatili sa isang lugar. Iyon ay kumakatawan kay Kristo, siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ang iba'y maaaring lubihis, ngunit siya ay nananatiling siya pa rin. Ang mga simbahan ay maaari kayong ilayo sa daang ito, o ang ilan ay ilayo kayo sa daang iyon. Ngunit hindi siya ay laging nananatiling siya pa rin. Bueno, ngayon, kung hindi ninyo makita itong tala ng hilaga at maulap, sa gayon kung mapapansin nyo, kung ito'y araw at kayo'y naligaw, kung inyong pagmamasdan ang mga puno. Ang puno ay palaging, ang lumot ay nasa hilagang bahagi ng puno, dahil sa ang timog na bahagi ng puno ay masigit na nasisinagan ng araw kaysa sa hilagang bahagi. Ngunit paano kung madilim at hindi ninyo makita ang lumot? Kung ipipikit ninyo ang inyong mga mata at huwag mag-isip ng kahit ano, ipikit ang inyong mga mata at hawakan ang isang madulas na balat ng punong kahoy. Ilagay ninyo ang inyong mga kamay palibot sa puno, gaya nito hanggang sa ang inyong mga daliri ay magsalubong, at pagkatapos ay umikot sa punong iyon ng dahan-dahan. At kapag ka nahipon ninyo sa isang lugar kung saan ang balat ay talagang makapal, uka-uka, yan ang hilagang bahagi, ang mga hangin, at masasabi ninyo kung saan kayo papunta, sa hilaga o sa timog. At sa paraang iyan, napakaraming mga bagay, ngunit kinakailangan ng mga patnubay upang malaman kung paano gawin ang mga bagay na iyon.
Isa lamang karaniwang taong paparoon at sasabihin, wala akong maramdamang kaibahan dito. Kita nyo? Ikaw ay kailangang naisanay para sa pagpapatnubay na iyan. At ang mga batang lalaking ito, walang duda kundi sila ay mga magaling na scout. Maaring marunong silang magbuhol, maaring marunong silang gumawa ng apoy sa pamamagitan ng bato at iba pang bagay gaya nun. Ngunit ang malaman ang iyong daan palabas, iyan ang mithiin. Sila, hindi nila alam ang kanilang daan palabas, kaya sa gayon silang lahat ay namatay dahil hindi sila nagsama ng isang patnubay kasama nila. Isang amang walang malasakit, 2 taon na ang nakararaan sa Colorado, o siya ay umaakyat sa kabundukan, siya mayroong maliit na anak na batang lalaki, mga 6-7 taong gulang. Isasama niya siya sa kanyang unang pangangaso ng usa. Kaya sila nagpunta sa itaas ng kabundukan at ang munting batang lalaki ay nagsabi sa kanyang ama, ako'y napapagod na. Sumampa ka sa likuran ko, hindi pa tayo gaanong mataas, ang mausa ay nasa itaas. Nagpatuloy ang lalaki hanggang sa makarating siya. Hindi niya alam, siya ay taong taga-syudad. Wala siyang alam tungkol sa pangangaso o kung saan pupunta. Sino mang taong nakakaalam ng anuman tungkol sa kagubatan ay nalalaman na ang usa ay hindi mamamalagi sa itaas. Hindi sila pumupunta doon. Ang mga kambing ay namamalagi doon sa itaas, hindi ang usa. Sila ay nasa baba kung saan sila ay makakakain. Kailangan silang pumunta kung saan mayroon silang makakain. At kaya, ngunit inisip ng lalaking ito, kung ako'y makakapunta sa mga bato saan man sa itaas doon, makakahanap ako ng isang malaking usang lalaki. Siya'y nakakita ng isang larawan ng ilan na nakatayo sa isang bato, at inakala niyang doon niya ito makikita. Huwag ninyong pansinin kung anong nababasa sa mga magasina yan. Nako, kayo'y mababangungot. Iyon, may isang bagay lamang na dapat gawin, ay magsama ng isang patnubay, kung saan nalalaman ninyo kung saan kayo naroon. At ang amang iyon, biglang dumating ang isang ulan doon sa itaas, isa sa mga ulan na biglang dumarating, at huling-huli na ang lalaki para nangaso hanggang sa dumilim na at hindi na niya mahanap ang kanyang daan pabalik. At pagkatapos ang mahangin ay umihip sa itaas ng kabundukan at siya mismo ay kumikilos na mabilis at iyo'y, kailangan alam ninyo kung paano makakaligtas kung kayo inabutan. Mayroon pang isang bagay alamin kung paano makakaligtas. Umakyat ako sa mga punot ng padausdos pababa sa mga ito at umakyat sa mga punot ng padausdos pababa, pataas at pababa tulad niyan upang manatiling buhay. Nagalis ako ng nyebe ng ito'y 4 na talampakan sa bawat gilid, puputol na isang tod at ilalapag ito. At gutom na halos hindi ko na makaya, at babaklin ang mga matandang tod at sisindihan ang mga ito at hayang uminit at matunaw ang nyebe. At pagkatapos na sa mga launa ng umaga, 2:00, hilahin ang mga tuod at ilalapag sa mainit na lupang iyon para manatiling buhay. At dapat na alam ninyo kung paano gawin ang mga bagay na ito. At ang lalaking ito ay hindi alam ang ginagawa. Siya ay walang kasama para gabayan siya. At niyakap niya ang kanyang sariling maliit na anak na lalaki sa kanyang dibdib hanggang sa maramdaman niya siyang lumamig at mamatay. Walang malasakit. Kung nagsama sana siya ng isang patnubay, maring naisama niya siyang pabalik mula sa kabundukan kahit na anumang oras pa noon. Kita nyo? Ngunit naghintay siya hanggang sa dumilim. Sa gayon hindi niya makita ang kanyang daan palibot. Iyan ang problema sa mga Kristiyano ngayon. Ipinagpapaliban nila hanggang sa kumalat ang kadiliman. Pagkatapos ay masusumpungan ninyong umalis kayong hindi kasama ang patnubay. Ang patnubay. Aba, nakakita na ba kayo ng isang taong naligaw? Mayroon na bang karanasan ang sino man na nakapagpanumbalik sa isang taong naligaw? Yun ang pinakakaawa-awang bagay na inyong makikita. Kapag ang isang tao ay naligaw, siya ay nagiging mabangis. Hindi niya alam ang kaniyang ginagawa. Natagpuan namin doon ng isang lalaki, isang batang lalaki, at siya naligaw sa kakahuyan. At inisip na siya ay isang ranchero, ngunit siya ay nasa malayong teritoryo, at siya naligaw, nabaligtad. At nang natagpuan nila siya pagkaraan ng 3 araw, siya ay tumatakbong tulad ng isang mabangis na tao, sumisigaw sa abot ng kanyang tinig. Ang kanyang bibig ay nagkasugat-sugat at itinapon niya ang kanyang baril at hindi niya alam ang kanyang gagawin. At nang ang sarili niyang kapatid na lalaki, nang kinailangan nila siyang huliin at siya ay gapusin, nang ang sarili niyang kapatid na lalaki ay lumapit sa kanya, nakipag-away siya sa kanya na tulad sa isang hayop at sinubukang kagatin siya. Hindi niya alam kung saan siya naroon. Bakit? Siya ay naligaw. At kapag ang isang tao ay naligaw, siya ay nasa kalagayang pagkataranta. At hindi niya alam na siya ay nasa gayong kalagayan dahil ang kanyang pagkaligaw ang nagdala sa kanyang lagnat na ito at hindi niya alam kung saan siya naroon at kung paano siya kumikilos. Gayon din ito kapag ang isang tao ay naligaw palayo sa Diyos. Siya ay gagawa ng mga bagay na di niya karaniwang ginagawa. Siya ay gagawa ng mga bagay na nalampas sa mga kaisipan na ginagawa ng isang tao.
Isang taong naligaw palayo sa Diyos, isang iglesyang naligaw palayo sa Diyos. Isang iglesia na lumayo sa Diyos, lumayo sa panuntunan ng Biblia ng Diyos, ay gagawa ng mga bagay na kung minsan ay hindi mo inaasahang makita sa isang iglesia ng buhay na Diyos. Magkakamit sila ng pera sa pamagitan ng mga larong pandaraya, paglalaro ng loterya, pagsusugal, anumang bagay na maaari nilang gawin. Ituturo nila ang kahit anong bagay, palalampasin ang kahit ano, tatapikin sa balikat ang mga taong nagbibigay ng malaking halaga sa simbahan, at iba pa na tulad niyan para hayaan silang palalampasin dito. Iya'y totoo. Maglalagay ng mga diakono sa lupon na ikinasal na ng 4 o 5 bisis para hayaan lamang sila dito para mapagtagpo ang mga pangangailangan. Mayroon lamang iisang pangangailangan na inyong dapat mapagtagpo, iya'y ang inyong tungkulin sa Diyos. Tumindig at sabihin ang katotohanan. Naligaw. Ang isang taong naliligaw ay nasa naguguluhang kalagayan. Siya ay taong baliw. Ang patnubay ay may kaunawaan kung paano pupunta at kung ano ang gagawin. Ang Diyos ay laging nagsugo na isang patnubay sa kanyang mga tao. Ang Diyos ay hindi kailanman nagpabaya. Siya ay nagsusugo ng patnubay, ngunit kailangan ninyong tanggapin ang patnubay na yan. Kita nyo? Kailangan ninyong paniwalaan ito. Kailangan kayo magpunta sa daan na sinasabi niya. Kung kayo ay mapunta sa isang kagubatan at ang inyong patnubay ay magsasabing tayo pupunta sa daan ito, at gayon pa man inisip ninyong pupunta kayo sa daan iyon, kayo ay maliligaw. At kapag kayo, ang Diyos ay nagsusugo sa atin ng isang patnubay upang patnubayan tayo, dapat nating sundin ang patnubay na yan. No matter what we think, what looks reasonable, Anuman ang ating palagay, anuman ang tila makatuwiran at anuman ang tila katawa-tawa, hindi natin saklaw na bahagiin iyan, tanging ang patnubay lamang. Ang Diyos sa lumang tipan ay nagsugo ng mga propeta, sila ay mga patnubay, sapagkat ang salita ng Panginoon ay dumating sa propeta. Sila ay mga patnubay. Kanilang tinuruan ang mga tao, katulad ng natutunan natin kagabi tungkol kay Isaias at Uzias. Sila'y inatasan at kanilang tinuruan ng mga tao at pinatnubayan nila. At ngayon ang Diyos ay laging isinugo ang kanyang mga patnubay, hindi siya kailanman nawala ng isang patnubay. Sa lahat ng kapanahunan, ang Diyos ay mayroon laging isang taong kumakatawan sa kanya sa lupa sa lahat ng kapanahunan. Ngayon, minsan sila'y nahihiwalay sa patnubay, nahiwalay sa sinag, gaya ng tawag natin. Nang si Jesus ay narito sa lupa, hindi ba ninyo naalala sinabi ni Jesus sa mga Farisiyo, kayong mga bulag na patnubay? Mga bulag na patnubay, bulag sa mga bagay na espiritual, kita nyo? Ngayon, sila'y dapat na mga patnubay sa mga tao, pinapatnubay ng mga tao tungo sa kaligtasan. Ngunit sinabi ni Jesus, kayo'y bulag. At sinabi niya, pabayaan ninyo sila, sapagkat kung ang bulag ay umakay sa bulag, di ba't sila kapwa ay mahulog sa hukay? Mga bulag na patnubay. O gaano ang mundo ay labis na narumihan ng gayon, bulag na umaakay. Hindi niya gusto na kayo magtiwala sa inyong sariling kaunawaan. Ayaw ng Diyos na kayo ay magtiwala sa inyong sariling kaunawaan o inyong kaisipan o kahit anong kaisipang likha ng tao. Ang Diyos ay nagsusugo ng isang patnubay at nais ng Diyos na tandaan ninyo na iyon ang kanyang itinalagang patnubay. At dapat natin siyang alalahanin. Sinasabi ito rito, sinabi ni Jesus, hindi ko kayo iiwan, ngunit ako'y dadalangin sa Ama at kayo bibigyan niya ng ibang mga aliw. At ang mga aliw na ito, kapag siya'y dumating, ay papatnubayan tayo sa lahat ng katotohanan. At ang salita ng Diyos ay katotohanan. At ang salita ay si Kristo. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Siya ang salita. Nang pasimula siya ang salita at ang salita ay suma sa Diyos at ang salita ay Diyos. At ang salita ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin. Sa gayon, kung susundan natin ang tunay na patnubay, ang banal na Espiritu, sasabihin niya sa atin ang kanyang nakita, ang kanyang narinig, at kanyang ipapakita ang mga bagay na darating. Amen. Hayan kayo. Kaniyang ipapakita sa inyo ang mga bagay na darating. At kapag ang mga iglesia ngayon ay tinanggihan iyan, paano tayo makaaasang makapunta sa langit? Nang ang banal na Espiritu ay sinugo sa atin para sa isang patnubay,
Kukuha tayo ng isang kardinal, isang obispo, isang pangkalahatang tagapangasiwa o isang tao tulad niyan upang patnubayan tayo. Kailan ang banal na Espiritu ay binigay sa atin upang patnubayan tayo. At ang banal na Espiritu ay laging ipinangungusap ang salita. Maraming bagay akong sasabihin sa inyo, hindi ninyo ito maunawaan ngayon, datapwat kapag siya ay dumating, papatnubayan niya kayo rito. Yan ang dahilan ng pagdating na matatak. Sa pagtatapos ng ikapitong tatak, ang hiwaga ng Diyos ay ganap na upang malaman kung sino ang Diyos, kung ano siya, paano siya nabubuhay, ang kanyang katangian, ang kanyang kabuuan. Kayo dapat ay nasa dakong ito na sa oras na yan. Kita nyo? Daling tayo sa buong kapuspusan ng mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos. Isang iglesia na hinugasan sa dugo ni Kristo, na biniling walang pirang bayad, ay binayaran na sa pamagitan ng dugo ni Jesus Kristo. Ngayon, hito tayo, isang patnubay, at siya ang inilaan ng Diyos na patnubay. Ngayon, tayo naglalakbay sa isang kagubatan, at tayo nasa ating daan kung saan, at hindi tayo makapagpapatuloy na wala ang patnubay na ito. At mag-ingat ang sinuman na magtangkang palitan ng alinmang ibang patnubay. Kung gagawin ninyo, dadalhin niya kayo palayo sa landas. Alam ng patnubay na ito ang daan. Alam niya bawat pulgada ng daan. Nalalaman niya ang bawat kaisipan na nasa inyong puso. Nakikilala niya ang bawat isa na narito. Kilala niya kung sino kayo at ano ang inyong ginawa at lahat ng tungkol sa inyo. Siya ang patnubay ng Diyos, ang banal na Espiritu. At ihayag ang mga bagay sa inyo at sasabihin ang mga bagay na kanyang narinig. Kayang ulitin ang inyong mga sinalita pabalik at sabihin ang inyong sinabi. Amen. Sasabihin kung ano kayo noon, ano ang meron kayo, saan kayo patungo. Isang patnubay, ang tamang patnubay. At papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan at ang kanyang salita ay katotohanan. Ngayon, hindi kailanman gagawin ng banal na Espiritu ang magsasabi ng Amen sa kung anong uri ng krido na gawa ng tao. Bibigyan din lamang nito ang salita ng Diyos ng Amen, pagkat gayon nga ito. Ang banal na Espiritu hindi kayo pangungunahan sa alinmang ibang daan. Ngayon, ang kakatuwang bagay ay na tayong lahat ng ating malaking denominasyon at mga bagay-bagay, inaangkin natin na bawat isa pinangungunahan ng banal na Espiritu at mayroon kasing laking kaibahan na gaya ng sa araw at gabi sa ating lahat. Ngunit nang si Pablo, ang munting parisiyong iyon na nakatanggap ng banal na Espiritu na siya nabautismohan ni Ananias, at pumaroon siya sa Arabia at nag-aral ng 3 taon. Bumalik at hindi kailanman sumangguni sa iglesia patungkol sa anumang bagay sa loob ng 14 na taon. At nang siya ay dumating at nakatagpo si Pedro, ang tagapangasiwa ng iglesia sa Jerusalem, sila ay parihong-pariho sa doktrina. Bakit? Siya ring banal na Espiritu. Kung saan si Pedro ay nagbautismo sa pangalan ni Jesus Kristo, gayon din ang ginawa ni Pablo nang walang sino mang nagsabi sa kanya. Kung saan si Pedro ay nagturo ng bautismo ng banal na Espiritu at pagpapabanal at iba pa, gayon din ang ginawa ni Pablo nang hindi sumasangguni sa iglesia dahil iyon ay siya ring patnubay. Kung gayon, paano na tayo ngayon nang ang mga tao ay kinakaila ang mga katotohanan ito? Nang si Pedro ay tinuro kung ano ang ginawa niya tungkol sa pamamaraan na ang iglesia ay dapat na mailagay sa kaayusan, si Pablo ay mayroon din gayong doktrina, pagkat mayroon silang iisang patnubay. Ang patnubay hindi dadalhin ng isa sa daan ito at ang isa doon sa daan iyon at papupuntahin ng isa sa silangan at ang isa sa kanluran. Pananatili niya kayong magkasama. At kung hayaan lamang natin ang banal na Espiritu na panatilihin tayong magkakasama, tayo magiging isa. Kung hindi lamang natin papayagan ang dyablo na hilahin kayo sa maling daan, tayo magiging isang puso, isang kaisipan, magkasang-ayon sa isang Espiritu, ang banal na Espiritu, ang patnubay ng Diyos na papatnubay sa atin sa buong katotohanan. Iya'y tama. Ngunit dapat ninyong sundin ang inyong patnubay. Opo, Ginoo. Tingnan niyo si Nicodemo, kailangan niya ng isang patnubay, gayon man siya ay isang matalinong tao. Siya ay isang tagapagturo, mga 80 taong gulang. Siya ay kaanib sa mga Parisiyo, o ang korte ng Sanhedrin, ang konseho, kapisanan ng mga ministro. Siya ay isa sa kanilang mga pinakamataas na tao, isang guro sa Israel, isang dalubhasa nito. Isipin niyo, isang dalubhasang tagapagturo. Oo, nalalaman niya ang mga kautusan. Ngunit pagdating sa pagiging ipinanganak na muli, kinailangan niya ng patnubay. Siya ay naghahangad nito.
Alam niya na mayroong isang bagay na naiiba. Ang kanyang pahayag kay Kristo ng gabing iyon ay nagpatunay dito. Pinatunayan din ito. Ang damdamin ng lahat sa kanila, ngunit wala sa kanila ang mismo kalakasan ng loob na mayroon siya. Wala sa kanila ang makaparoon at gawin ang kanyang ginawa. Kayong lahat ng mga tao, hinahatulan ninyo si Nicodemo sa pagparoon niya ng gabi, nakarating siya doon, siya ay dumating. Alam ko ang ibang tao ay niayaw man lamang simulan, araw man o gabi. Ngunit nakarating siya doon at nangangailangan siya ng isang patnubay. At sinabi niya, Guro, kami mula sa korte ng Sanhedrin, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos. Bakit niya nalaman ito? Siya ay pinagtibay. Kita nyo, gusto niyang malaman kung ano ang ibig sabihin ng bagong kapanganakan na ito. At siya nagpunta mismo sa kanya na tama. Dahil sa pinagtibay ng Diyos na ito ang kanyang patnubay, si Jesus. Tingnan kung ano ang kanyang sinabi. Guro, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos, pagkat walang sino man ang makagagawa ng mga bagay na iyong ginagawa, maliban na ang Diyos ay sumasa kaniya. Iyon na isang pagpapatibay doon na mayroong isang buhay na Diyos na nasa loob niya. Kung ano ang kanyang pinatutuo, hindi akong gumagawa ng mga gawa. Ito'y ang aking Ama na tumatahan sa akin. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang anak ay hindi makagagawa ng anuman sa kanyang sarili, kundi kung ano ang kanyang nakikita na ginagawa ng Ama, gayon din ang ginagawa ng anak. Ang Ama ay gumagawa at ako'y gumagawa hanggang ngayon. Sa ibang salita, ipinakita ng Diyos sa kanya kung ano ang gagawin at siya ay nagtungo at sinagawa lamang iyon. Hindi siya gumawa ng anumang bagay hanggang ang Diyos ay nagsabi sa kanya na gawin iyon. Amen. Yan ay ang tunay na tahasang katotohanan niyon. Kung tayo lamang ay kumilos at maghintay hanggang sa ang Espiritu ay pakilusin tayo para gawin iyon, yan nga. At pagkatapos ay maging lubos na pasakop kay Kristo na hindi na niya kayo kailangan ipagtulakan pa tulad ng ginagawa niya sa akin. Ngunit sa unang kaunting pagtango ng kanyang ulo, ikay nakahanda at walang makapipigil sa iyo dahil sa alam mo na, iyon ay ang kalooban ng Diyos. Kailangan niya ng isang patnubay. Siya ay isang pinagtibay na patnubay. Maaari siyang pangunahan ng patnubay na ito dahil alam niya na ang patnubay na ito ay kinasihan ng Diyos. Alam niya na ang mga tradisyon na kaniyang pinaglingkuran, marahil sa mga Parisiyo, mga Sadusiyo at kahit ano pa, kanyang pinaglingkuran ang mga kridong iyon ng matagal at nakitang walang nangyari. Ngunit narito dumating ang isang lalaki sa eksena na nagsasabing siya ay isang ipinangakong Mesiyas ng Biblia at siya ay bumabaling at ginagawa ang mga gawa mismo ng Diyos. Sinabi ni Jesus, kung hindi ko ginagawa mga gawa ng aking Ama, kung gayon ay huwag ninyo akong sampalatayanan. Ngunit, kung hindi kayo magsisampalataya sa akin, magsisampalataya kayo sa mga gawa na aking ginagawa, sapagkat ang mayaon ay nagpapatotoo sa akin. Sa gayon, hindi nakapagtatakang si Nicodemo na kapag sabing, Guro, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos, sapagkat walang taong makagagawa ng mga bagay na iyong ginagawa nang wala ang Diyos na sumasa kanya. Kita nyo, kinakailangan niya ng isang patnubay, kahit pat siya ay nalubhasa sa bagay na yon. Siya ay isang guro sa kanyang iglesia. Meron siyang karangalan at siya ay may tanyag na katayuan at siya ay isang dakilang tao. Walang duda ay ginagalang ng lahat ng mga tao sa buong bansa. Ngunit pagdating sa pagiging ipinanganak ng muli, kinakailangan niya ng patnubay. Gayon din tayo. Oo, kailangan natin ng patnubay. Si Cornelio, siya ay isang dakilang tao, isang kagalang-galang na lalaki. Nagpatayo siya ng mga bahay-sambahan, iginagalang niya mga Hudyo dahil nalalaman niya na ang kanilang reliyon ay tama. At nagbibigay siya sa abuloy at siya nananalangin araw-araw. Ngunit nang dumating ang banal na Espiritu, isang bagay na naidagdag sa iglesia, kinakailangan niya ng patnubay. Isinugo ng Diyos sa kanya ang banal na Espiritu. Isinugo niya ito sa katauhan ni Pedro. Samantalang nagsasalita pa si Pedro na masalitang ito, ay bumaba ang banal na Espiritu sa kanya. Ginamit ng Diyos ang patnubay sa pamamagitan ni Pedro. Ginamit niya ito dahil pinatnubayan niya si Cornelio sa tamang daan. At samantalang siya ay nagsasalita pa, ay bumaba ang banal na Espiritu sa kanila ng mga hintel. Pagkatapos sinabi niya, magyari bagang hadlangan ng sinuman ang tubig upang huwag mga bautismuhan ang mga ito? Kita nyo, ang patnubay pa rin ang nangungusap, hindi si Pedro, dahil ang mga iyon ay isang grupo ng mga Hudyo o mga hintel, karumal-dumal, marumi para sa kanya. At na hindi niya gustong pumunta, ngunit sinabi ng patnubay, isinusugo kita. Gagawa kayo ng mga bagay na hindi ninyo iniisip na gagawin kapag ang patnubay ay nagkaroon ng lubos na kapamahalaan, kapag pinahintulutan nyo siyang gabayan kayo.
O sadyang kamangha-mangha ang mapangunahan ng banal na espiritu. Siya ang patnubay. Mabuti, nangusap siya sa pamamagitan ni Pedro at sinabi sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin. Pagkatapos na silang lahat ay makatanggap ng banal na espiritu, sinabi niya hindi natin maring hadlangan ang tubig. Yamang nalalaman natin na mga ito ay nagsitanggap ng banal na espiritu, gaya naman natin ng una. At kanilang binautismuhan sila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ngayon, sino ang nanguna sa kanya para gawin iyan? Ang patnubay na nasa kanya. Hindi ba sinabi sa ngalan ni Jesus, huwag ninyong ikabalisa kung anong inyong sasabihin? Sapagkat hindi kayo ang siyang nagsasalita, iyon ay ang Ama na nananahan sa inyo. Siya ang magsasalita. Amen. Ang bating dumarating mula sa Jerusalem. At ang Diyos ay may patnubay sa mundo sa panahong iyon, ang banal na espiritu. At mayroon siyang isang lalaki doon na puspos ng patnubay na ito. Hindi siya isang mangangaral, siya ay tulad lamang sa isang diakono. At siya ay naroon nagpapagaling ng may karamdaman at nagpapalayas ng mga dyablo at nagdudulot ng malaking pagkagising. Napakalaking kagalakan ang nasa syudad. May dandaang tao ang nakapalibot sa kanya. At sinabi ng patnubay, iya'y sapat na, magtungo tayo sa daang ito. Hindi siya nakipagtalo sa kanyang patnubay. Huwag na huwag makipagtalo sa salita ng inyong patnubay, sumunod sa kanya. Kung hindi kayo susunod, kayo ay maliligaw. At tandaan, kapag iniwan niyo siya, kayo'y nag-iisa. Kaya gusto nating maging malapit sa patnubay. Kaya sa daan sinabi niya, iwan mo ang grupong ito ngayon, Filipi, at pumaroon ka sa disyerto kung saan walang sino man doon. Ngunit isinusugo kita doon, at mayroong isang tao doon kapag nadala na kita roon. Narito paparating ang isang mapanglaw na bating. Siya ay isang dakilang lalaki sa reyna doon sa Ethiopia. Kaya siya ay dumarating, binabasa ang aklat ni Isaias. At sabi ng patnubay, lumapit ka sa karo. At sinabi niya, naunawaan mo ba ang binabasa mo? Sabi niya, paano ko maunawaan kung walang taong papatnubay sa akin? O nako, ngunit na kay Filipi ang patnubay. Amen. At sinimulan niya sa kasulatan ding yaon at ipinangaral sa kanya si Kristo. Amen. Patnubay. Hindi sabihin sa kanyang ilang krido, sinabi niya sa kanya ang patungkol sa patnubay, si Kristo. At kaniyang binautismuhan siya doon sa ilang tubig. Tiyak, gayon nga. O gaano ko kagusto yon? Nang lisanin ng Israel ang Ehipto patungo sa lupang ipinangako sa Exodo 13:21, alam ng Diyos na hindi pa sila kailanman naglakbay sa daan iyon noon. Iyon ay 40 milya lamang, ngunit gayon pa man ay kailangan nila ng isang bagay na sasama sa kanila. Maliligaw sila sa kanilang daan. Kaya siya, ang Diyos, ay nagsugo sa kanila ng patnubay. Sa Exodo 13:21, bagay na tulad nito. Isinusugo ko ang aking anghel sa unahan ninyo, ang haliging apoy, upang panatilin kayo sa daan, upang patnubayan sila papunta sa lupang ipinangako na ito. At ang mga anak ng Israel ay sumunod sa patnubay na iyon, ang haliging apoy gabi, ulap sa araw. Kapag ito'y huminto, sila'y humihinto. Kapag ito'y naglakbay, sila'y naglalakbay. At nang mailapit niya sila sa lupain at sila hindi handa upang pumaroon, pinangunahan niya sila pabalik muli sa ilang. Ayaw niya silang samahan. Ganyan nga ito ang iglesia ngayon. Walang duda, ngunit anong haba ng pagbabata ng Diyos ngayon, katulad ng mga araw ni Noe. Ang iglesia ay matagal na sanang nakaalis kung ito lamang ay naituwid at nailagay sa ayos. Ngunit kinailangan niya tayong pangunahan, paikot at paikot at paikot. Hindi nalalaman ng Israel nang sila ay naghihiyawan sa nakita mga patay na sundalo ng Ehipto, ang mga nalunod na kabayo, mga karuwahe ni Paraon na nangataob, nakamit nila ang kanilang tagumpay. Si Moises na nasa Espiritu, umaawit sa Espiritu. Si Miriam na sumasayaw sa Espiritu. At ang mga anak na babae ng Israel ay nagsisipagtakbo, pabalik-balik sa pampang, naghihiyawan at nagsasayawan. Sila ilang araw lamang mula sa gatas at pulot. Hindi nila alam na iyon ay 40 taon ang layo, dahil sila ay nagsimulang magreklamo sa Diyos at sa patnubay. At nasumpungan natin ang ating sarili sa gayon ding kalagayan. Ako'y pupunta sa Shreveport pagkatapos rito. At ang banal na Espiritu ay bumaba ng araw ng pasasalamat, 50 taon na ang nakararaan sa Louisiana sa araw ng pasasalamat. Labis ang pagkahulog ng iglesia mula ng panahong iyon. Nalalaman ba ninyo na ang iglesyang Romano Katoliko sa kanyang pasimula ay siyang iglesyang Pentekostal?
That's the truth. Iyan ang katotohanan. Iya'y tama. Ito noon ay isang iglesyang Pentekostal. Ngunit ang mapurmal na mga matataas na tao ay nagsimulang makapasok at pinilitan ang mga kasulatan ng Diyos ng kanilang mga tradisyon. Idinagdag dito ang mga dogma at iba pa. At tingnan kung anong mayroon sila ngayon. Wala ni katiting na kasulatan sa anuman dito. Kanilang pinalitan ng isang bagay ng iba pang bagay, isang pirasong tinapay kapalit sa banal na espiritu. Kanilang ipinalit ang pagwiwisik para sa paglulubog. Kanilang ipinalit ang Ama, Anak at Banal na Espiritu para sa Panginoong Hesus Kristo. Kanilang pinalitan ang lahat ng mga dakilang lathala ng Diyos na inilatag sa atin at sila'y malayo, napakalayo, malayong-malayo mula sa doktrina na ayon sa kasulatan. At bumaba ang Pentecoste sa Louisiana 50 taon na ang nakararaan. At kung ito'y mananatili pa ng panibagong 200 taon, ito'y magiging mas malayo pa kaysa sa Iglesyang Katoliko. Kung ito'y magpapatuloy pagkakahulog sa paraan na mayroon ito nitong mga nakarang 50 taon, pagkat palagi lamang silang nagdaragdag dito patuloy. Ang mga makalumang mangaral ay wala na. Ang mga pagtitipon sa mga lansangan, wala ka nang marinig ni isa. Lahat ng bagay na mayroon tayo ay isang bungkus ng Hollywood na idinagdag dito. Mga kababaihan na maigsi ang mga buhok na nakasuot ng mga korto, pininturahang mukha at lahat na tinatawag ang kanilang sarili ng mga Kristiyano. Ilang lalaking mahilig sa mga kalayawan na may gitara, tatakbo pabalik-balik sa lugar, at mga kababaihan na nakadamit ng napakasikip tulad lamang ng isang binalatang longganisa na ang balat ay nakalabas halos. Pakinding-kinding sa entablado, tumatakbo pabalik-balik sa entablado, sumasayaw na may nakabitin na hikaw sa tainga at isa sa mga ito na bagong bilibini ng lupain na gupit, pagkatapos tatawagin ang sarili nito na Kristiyano. Ang kailangan natin ay isang makaluma, sugo ng Diyos na kakapasong relihiyon na papasok sa kamunduhan na iyon palabas sa iglesia. Kailangan nating manumbalik sa banal na espiritu at apoy, pabalik sa bagay na sumusunog sa basura palabas. Ipinapanumbalik ang makalumang pangangaral, itinataas ang kalangitan, at ang impyerno'y pinapainit, nagtutuwid. Kailangan natin ang ganyang uri na pangangaral. Ngunit gawin mo ito ngayon, paalisin ka ng iyong kongregasyon. Kung minsan ang mga mabubuting mangaral ay naililigaw ng kanilang kongregasyon, iyan ang dahilan na wala akong denominasyon. Mayroon akong isang himpilan, iya'y mula sa langit. Saan man siya magsugo, paruroon ako. Ano man ang kanyang sabihin ay sasabihin ko. Ayaw natin ang denominasyon. Ang iglesyang ito ay mangusap kailanman patungkol sa denominasyon na wala na ninyo ang inyong pastor sa oras na iyon. Hindi ako mananatili kasama nito, hindi isa mang 5 minuto. Bawat iglesia na naging denominasyon ay napunta sa binhi, at magsabi kayo sa akin ng isa na hindi napunta doon, at magsabi kayo sa akin ng isa na nakabangon muli. Ang banal na espiritu ay sinugo upang pangunahan ng iglesia, hindi isang grupo ng tao. Ang banal na espiritu ay lahat ng karunungan. Ang mga tao ay nagiging formal, walang bahala. Sinabi ng Diyos sa kanila na magsusugo siya sa kanila ng isang patnubay, pangunahan niya sila sa daan, at hanggat sinusundan nila ang haliging apoy na iyan, sila ay mabuti. Pinangunahan niya sila sa pintuan ng lupang pangako, at pagkatapos ganiyan na lamang kalayo ang kanyang mapapapuntahan. Pagkatapos si Josue ang dakilang mandirigmang yon. Natatanda ninyo ang araw na sinabi niya sa kanila, linisin ninyo ang inyong sarili. Sa 3 araw ay bubuksan ng Diyos ang Hordan sa dakong ito, at tayo ay tatawid. Ngayon masdan kung anong sinabi niya. Gusto ko ito sa kasulatan. Sinabi niya, manatiling malapit sa likuran ng kabaan, sapagkat hindi pa ninyo nadaanan ang daan na ito noon. Ano ba ang kabaan? Ang salita. Huwag tahakin ang makadenominasyon ninyong ruta ngayon, manatili mismo sa likuran ng salita, pagkat hindi pa ninyo nadaanan ang daan na ito noon. At kapatid, kung mayroon mang panahon na dapat seleksihin ng Iglesyang Kristiyano ang sarili nito, ay ngayon na. Dahil narito na ngayon kung saan ang malaking pagpupulong ay nagaganap sa Roma ngayon mismo. Ang mahidwan ay tinatapos na. Ang kalipunan ng mga iglesia, kapag lahat ng mga denominasyong ito ay nagsama-sama upang buuhin ang imahe ng halimaw, tulad lamang kung anong sinasabi ng Biblia. At alam ninyo kung anong sinabi namin kaninang umaga sa mga mensahe. At narito tayo, lahat ng bagay mismo ay nasa mismong pintuan na, at ang mga tao ay sumusunod pa rin sa krido. Mas mabuting manatili kayo sa likuran ng salita. Ang salita ay pangungunahan kayo patawid, dahil ang salita ay si Kristo, at si Kristo ay Diyos, at ang Diyos ay ang banal na espiritu. Manatili sa likuran ng salita. Opo, Ginoo. Manatili kasama ng patnubay na yan.
Manatili mismo sa likuran nito. Huwag pupunta sa harapan nito, manatili kayo sa likuran nito. Hayaang pangunahan kayo nito, huwag ninyong pangunahan ito. Hayaan ninyo itong manguna. Sinabi ni Josue, ngayon, hindi pa ninyo nadaanan ang daan na ito noon, wala kayong anumang alam tungkol sa daan. Yan ang problema ngayon. Hindi ninyo kailangan ng patnubay upang patnubayan kayo sa maluwang na daan? O alam ninyo ang lahat ng mga iskinita at lahat ng bagay, alam ninyo ang lahat ng daan patungo sa kasalanan? Walang o kayo'y nananatili diyan na mahabang panahon na, hindi na kailangan ang sino man na magsabi sa inyo tungkol diyan, alam ninyo lahat ang mga madaling daan. Iya'y tama, lahat ng kasalanan, alam ninyo ang lahat tungkol dito. Walang sino man ang kailangan magsabi sa inyo kung paano ang magnakaw, alam ninyo yan. Walang sino man kailangan magsabi sa inyo kung paano magsumpa, alam ninyo iyan. Walang sino man ang kailangan magsabi sa inyo kung paano gawin ang mga masamang bagay na ito dahil nakapaskil ito sa bawat puno sa lahat ng dako. But remember, you people that's Christians, Ngunit alalahanin, kayo mga taong Kristiyano, kayo nakatawid na, kayo nasa iba ng lupain. Kayo ay pinanganak na muli, kayo nasa lupain isang makalangit na lupain. you're in the promised Kayo'y nasa lupang pangako. Kayo makakatingin, alam ninyo ang inyong daan sa palibot nito. O, naku, oo. Alam ninyo kung kung paano papanalunin ang hawak na baraha? Alam niyo kung ano ang dice kapag ito'y gumulong, kung anong ibig sabihin nito at lahat ng bagay na tulad niyan? Ngunit pagdating sa pagkaalam sa kabanalan at ang katuwiran at ang kapangyarihan ng Diyos, at kung paano kumikilos ang banal na espiritu at kung ano ang ginagawa nito, mas mabuting manatili kayo mismo sa likuran ng salita ang patnubay. Kita niyo, hindi pa niyo nadaanan ang daan na ito noon. Bueno, sinasabi ninyo, ako ay napakatalinong tao. Ako'y may 2 degree sa kolehiyo. Mas mabuting kalimutan mo ito? Opo, Ginoo. Ako'y nanggaling sa seminaryo. Mas mabuting kalimutan mo ito? Oo. Mas mabuting manatili ka sa likuran ng patnubay. Hayaang siya ang manguna sa iyo. Alam niya ang daan, hindi mo alam. Hindi ka pa nakadaan sa daan na ito noon. Bueno, sasabihin mo sila'y nakaraan na. Tingnan kung nagawa na nga nila. Sinabi ni Jesus, ang mga nakadaan na sa daang ito, ang mga tandang ito ay susunod sa kanila. Sa pangalan ko, magpapalaya sila ng mga dyablo, magsasalita ng mga bagong wika, o magsisihawak ng mga serpente, o makakainom ng mga bagay na nakamamatay, hindi iyon makakapanakit. Kung kanilang ipapatong ang kanilang mga kamay sa may sakit, sila'y magsisigaling. Karamihan sa kanila ay tumatanggi dito. Ikinakaila ito, nagsasabing na hindi ito kinasihan. Hindi nila sinusundan ang patnubay, sila'y sumusunod sa isang kridong gawa ng tao. Mas mabuting manatili kayo sa likuran ng salita dahil hindi pa kayo nakadaan sa daang ito, alam nyo. Ngunit kayo pinanganak ng muli at kayo pinanganak na sa kabanalan. Hindi pa kayo nakadaan sa daan na ito noon. Kayo'y kung kayo dadaan sa daang ito, kailangan kayong dumaan sa kabanalan. Dahil sa ito isang bagong lupain, isang bagong buhay, isang bagong bayan. Kayo pupunta sa bahay-sambahan at makaririnig kayo ng isang titindig, hihiyaw, luwalhati sa Diyos. Hallelujah! Aba, sasabihin ninyo, naku, pambihira, hindi nila kailanman ginawa yan sa aking simbahan. Ako'y tatayo at aalis. Kita nyo, mag-ingat, manatili sa likuran ng salita ngayon, hayaan ang patnubay na pangunahan kayo. Kanya kayong papatnubayan sa lahat ng katotohanan at ihayag ang mga bagay na ito na ipinangusap ko sa inyo. Kanyang ipapakita sa inyo iyon, kanyang sasabihin sa inyo ang mga bagay na darating, ang tunay na patnubay. Huwag kayong pupunta sa obispo, pumunta kayo sa patnubay. Huwag kayong pumunta sa kahit kanino, kundi sa patnubay. Siya ang siyang isinugo upang patnubayan kayo. Siya ang siyang gagawa nito. Ang Diyos ay naglan sa inyo ng patnubay. Tanggapin ang inilaang daan ng Diyos. Ang problema nito sa ngayon na ang mga taong pumupunta sa simbahan ay uupo lamang na ilang minuto, isang bagay ang mangyayari na hindi nila nakasanayan. Humanga ako sa isang munting babae mula sa isang malamig na formal na iglesia, kapapanalangin lamang para sa kanya. Pagagalingin ng Diyos ang munting babae. Hindi niya naunawaan ito, wala siyang alam tungkol dito. Siya ay dumating, sinabi niyang hindi niya alam, ngunit sinabi ko sa kanya, halika at makipagkita sa akin. Siya ay medyo mahiyain at mahina, ngunit ang patnubay ay patuloy na sinasabi sa kanya, magpatuloy ka. Nakamit niya iyan yun. Kita nyo, ito'y dahil sa ang banal na espiritu na pumapatnubay sa atin sa mga bagay na ito. Kita nyo, ang Diyos ay may nilaang daan. Inyo na bang napapansin ba ninyo ang mga mailap na gansa na nagtutungo, mga patong nagtutungo sa timog?
Bueno, ngayon alalahanin, ang munting matandang pato na iyan ay isinilang doon sa isang lawa sa isang lugar. Hindi niya alam ang silangan, hilaga, kanluran at timog. Wala siyang alam kundi ang lawang iyon na naroroon sa mga kabundukan ng Canada. Hindi pa siya umalis sa lawa na iyon, ngunit siya isinilang na tagapanguna. Ang munting lalaking pato na iyan ay isinilang na isang tagapanguna. At ang unang bagay, isang gabi may malaking niebe na dumating doon sa itaas ng kabundukan. Ano ang nangyari? Ang malamig na simoy ng hangin ay dumating doon. Aking nakinikinita na siya ay nanginginig. Sinasabing, "Inay, ano ang ibig sabihin nito?" Kita niyo, hindi pa siya kailanman nakaramdam ng ganong kalamig na panahon noon. Nasimulan niyang mapansin ang paligid. Nasimulan niyang mapansin ang palibot ng dulo ng lawa. Nagsisimula na itong magyelo. Nagkakayilo na ang lawa. Hindi niya nalalaman, ngunit biglang-bigla, siya isinilang upang maging isang patnubay sa kawan ng mga patong iyon. Siya tatalon sa gitna mismo ng lawang iyan kapag ito'y dumating sa kanya. Inyong tawagin iyon na kung anong gusto niyong itawag. Tinatawag natin itong inspirasyon o mari mo itong tawaging o likas na ugali lamang, maging anuman ito. Siya ay tatalon mismo sa gitna ng lawa na yaon, itataas ang malit na pangkakang na iyon sa hangin at maunang honk-honk, honk-honk, at bawat pato sa lawa na iyon ay lalapit kaagad sa kanya. Bakit? Kilala nila ang kanilang tagapanguna sa paraan lamang ng kanyang pagkakak. Kung ang trompeta ay magbigay ng isang hindi tiyak na tunog, sino makapaghahanda ng kanyang sarili para sa labanan? Tama. Sino ang makapaghahanda ng kanyang sarili para sa labanan kung ang trompeta ay magbibigay ng hindi tiyak na tunog? Bueno, kung ang munting pato na yan ay magbigay ng hindi tiyak na kakak, sino ang maghahanda sa kanyang sarili sa paglipad? Ang munting matandang pato na yan ay itataas sa kanyang maliit na tuka doon at hihiyaw, honk-honk, honk-honk, at bawat mumunting pato ay lalapit sa kanya. Honk-honk, honk-honk, ito na sila. Anong kasiyahan mayroon sila? Doon mismo sa gitna ng lawa na iyan, paikot lamang ng paikot ng paikot. Maya-maya ay mararamdaman niyang kumikilos iyon sa kanya. Kailangan siyang umalis. Kaniyang iaayos ang kanyang mumunting mga pakpak at lilipad paalis sa lawa na iyan. Lilipad sa impapawid at iikot ng 4 o 5 bisis at pupunta tuloy-tuloy sa Louisiana sa abot ng kanyang makakayang puntahan. Bawat pato ay nasa kanyang likuran. Hong-hong, hong-hong, ito na siya. Bakit? Siya ay isang patnubay. Amen. Kilala na mga pato ang kanilang patnubay. Ang iglesia ay hindi. Oo, alam niya kung ano ang gagawin. Tingnan niyo silang mga gansa mula doon sa Alaska. Ngayon, mayroon isang matandang lalaking gansa na laging nangunguna sa kanila at silang mga gansa ay kailangang tingnan mabuti ang lalaking gansa na yan. Dapat nilang alamin kung ano ang sinasabi ng lalaking gansa na yan. Nabasa ba ninyo iyan sa magasin na Lok? Dito mga 4 na taon nang nakalipas, kung saan ang isang matandang lalaking gansa minsan ay hindi alam kung ano ang kanyang ginagawa at pinangunahan niya ang isang lupo ng mga gansa, tuloy-tuloy hanggang sa Inglaterra. Iya ay tama. Hindi nila kailanman alam ang mapa sa Inglaterra noon. Bakit? Hindi nila napansin ang kanilang tagapanguna. Ang matandang gansang lalaki na iyon ay hindi alam ang kanyang pupuntahan. At ngayon sila'y naroon at hindi makabalik. Iyan ang nangyayari sa maraming mga gansa ngayon. Sila'y patuloy pa rin silang nagtitipon. Sinabi ng Luke Magazine na yan, ang mga gansang ito ay nagkukulumpon at lumilipad sa palibot ng Inglaterra, ngunit hindi nila alam kung paanong bumalik. Ganyan din ang nangyayari sa ilang mga gansa na nalalaman ko. Mayroon kayong pagkukulumpon at isang malaking matagalang pagtitipon at aanyan ang isang revivalista at mangaral ng ilang sandali, ngunit hindi niyo alam kung saan kayo pupunta. Nagkukulumpon pa ikot-ikot dahil mayroon kayong isang lalaking gansa upang pangunahan kayo sa isang denominasyonal na katuwaan at hindi pabalik sa salita ng Diyos, pabalik sa bautismo ng banal na Espiritu. At pagkatapos, nagtataka tayo kung bakit walang nagaganap na revival sa ating mga araw. Kita nyo? Kailangan ninyong makuha ang tiyak na tunog na yan. Ang tunog na yan ay ang trompeta ng Ebanghelyo na inihahayag ang Ebanghelyo, bawat salita ng Diyos. Hindi krido, hindi denominasyon, kundi ang Biblia, ang banal na Espiritu. Ang mga tandang ito ay lalakip sa mga magsisisampalataya, kita nyo? At ayun sila sa daan. Isang matandang lalaking gansa minsan, sinabi nila, napatay ang isang lupo ng mga gansa. Sinisikap paliparin sila sa kadiliman, hindi alam sa kung saan siya pupunta. Siya mismo.
At silang lahat ay bumangga doon sa mga kabundukan, at ilan sa kanila ay nagkaluray-luray, sumambulat. Tiyak, dapat nilang malaman ang kalang tiyak na tunog. Ang munting matandang pato na yon, kung taglay niya tiyak na tunog at lahat ay nalalaman ito, mayroon silang munting kasayahang pagkakalumpon at sila'y palayong papunta sa timog. Para sa anong ka na pagtungo doon, sa kung saan hindi malamig? Ngayon, kung ang Diyos ay nagbigay sa isang pato ng sapat na pangunawa upang malaman kung paano iwasan ng kalamigan, gaano pa kaya niyang bigyan ang iglesia? Kung ang isang pato ay magagawa iyan sa pamamagitan ng likas na ugali, paano naman ang banal na espiritu sa iglesia? Dapat nitong pangunahan tayo palayo sa lumang mga formalidad at mga kredo at mga bagay. Patungo sa isang maluwalhati, kamangamahang bautismo ng banal na espiritu, ito'y magdadala ng kagalingan, kaalaman, pagtitiis, kabanalan at ang banal na espiritu. Iyan ang pangunguna ng tunay na patnubay, pagkat siya'y walang ipahahaya kundi ang ibanghilyo, ang salita ng Diyos lamang. Tiyak, kailangan ninyo ng patnubay. Nang ang mga lalaking pantas, wala silang nalalaman patungkol sa Diyos, sila ay mga nagsasalamangka, mga salamangkiro. Sila ay naroon sa mga silanganan. Alam ninyo, ang sabi ng Biblia, nakita namin ang kanyang bituin sa silangan, na parito kami upang sambahin siya. Sila ay galing sa kanluran. Sila ay tumingin sa silangan at nakita ang kanyang bituin. O tumingin sa kanluran, sila ay nasa silangan. Tayo ay nasa silangan at nakita ang kanyang bituin sa kanluran. Kita nyo? Nakita natin ang kanyang bituin sa silangan. At kita nyo, sila ay nasa silangan. Nang kami ay nasa silangan, nakita namin ang bituin. At naparito kami upang sambahin siya. Aking nakinikinita ang malalaking iyon na naghahanda sa pag-alis. Nakikinikinita ko, ang isa sa kanilang mga asawa ay nagsabi sa kanya, sabihin, ang lahat ay nakaimpake na, ngunit nasaan ang iyong kumpas? Sabi niya, hindi ako gagamit ng kumpas ngayon. Sabi, paano ka makakatawid sa mga kabundukan? Alalahanin, kailangan nilang tawirin ang ilog ng Tigris at bababa sa mga kapatagan na, naglakbay sila ng 2 taon sakay ng mga kamilyo. Paano nila magagawa yun? Sabi, hindi man lang kayo magdadala ng kumpas. Sabi, hindi. Paano kayo pupunta? Pupunta ako sa kaparaanan na inilaan ng Diyos. Ang bituin na yon, doon ay pangunahan ako sa haring iyon. Yun. Nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at sinundan ito hanggang dito sa kanluran upang sambahin siya. Nasaan siya? Sinundan nila ang kaparaanan na inilaan ng Diyos. Natali sila sa isang bungkus na mga kredo doon sandali. Dumating sila sa Jerusalem at nagsimulang nagpalakad-lakad sa lansangan. Ang mga taong ito na nadarampan ng pinakamainam, nagsasabing, nasaan siya? Nasaan siya na isinilang na hari ng mga Hudyo? Bueno, iyan ang ulo, iyon ang Jerusalem. Tiyak na ang malaking iglesia ay may nalalaman tungkol dito. Nasaan siya? Nasaan siya na isinilang na hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang kanyang bituin sa silangan, na parito kami upang sambahin siya. Nasaan siya? Nagpunta sila doon kay pastor ganito at ganoon, at sa kay punong saserdoteng ganito at ganoon, wala sa kanilang nakakaalam patungkol dito. Mayroon isang isinilang na hari ng mga Hudyo, nasaan siya? Hindi nila alam. Ngunit mayroong isang grupo ng mga pastol doon sa tabi ng burol na nagkakasayahan. Upo, Ginoo, dahil sila'y dumaan sa kaparaanan na inilaan ng Diyos. Kaya sila'y nanatili doon at pautos niyang sinabi, sasabihin ko sa inyo kung ano ang dapat nating gawin. Dapat tayong magkaroon ng isang sangguniang pagpupulong. Kaya tinawag nilang konseho ng Sanhedrin at inisip kung may narinig silang anuman tungkol dito. Hindi, wala kaming nalalamang anuman tungkol dito. Ganyan din naman ito ngayon. Sila ay walang nalalaman anuman tungkol sa patnubay na ito, ang banal na espiritu na ito na nagpapagaling, nagpupuspos, nagliligtas, babalik na muli. Ang patnubay na nagsabi sa atin ng lahat ng mga bagay na nangyari, hito tayo mismo sa kalagitnaan nila, isang umaaninaw ng mga kaisipan ng puso. Wala silang nalalaman anuman tungkol diyan. Tinatawag nila itong pagbabasa ng kaisipan o isang bagay. Hindi nila alam kung anong sasabihin patungkol dito. Kaya nakita nyo ang mga lalaking pantas na iyon hanggat tandaan nang sila'y pumasok sa Jerusalem, ang bituin ay nawala. At hanggat ikaw ay tumitingin sa mga kredo at sa isang taong makadenominasyon upang pangunahan ka papunta sa Diyos, ang tulong ng Diyos ay iiwan kayo. Ngunit nang sila ay nagsawat na pagod dito at iniwan nila sila, iniwan ang mga kredo at mga denominasyon ng mga Hudyong iyon at lumabas sa Jerusalem, sa gayon ang bituin ay muling nagpakita at sila ay nagalak ng umaapaw na kagalakan.
Nakita nilang muli ang patnubay. O paano ito magpunta sa isang luma, malamig na formal na iglesia pagkatapos magbalik sa isang mainam na umaalap? Nakikita ang patnubay na nangunguna. Anong kaibahan nga ito? Oo, nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at pumarito upang sambahin siya. Si Josue nagsabi sa kanila, ngayon sundan ninyo ang kaban pagkat hindi pa kayo nakadaan sa daan na ito noon. Hindi pa hintulutan ng Diyos ang kaban na iyon na magpunta kahit saan kundi sa tama. Bawat isa ay sumunod dito at ito'y tumawid mismo sa Jordan. Ganyan din ngayon sa pamagitan ng banal na Espiritu. Opo, Ginoo. Ang tanging bagay na alam natin kung ito nga'y ang banal na Espiritu o hindi, makikita natin ang mga paghahayag nito, ang mga paghahayag na nagpapatunay sa salita ng Diyos. Ngayon, hindi pa katagalan, isang grupo ng mga kapatiran ay may dugo at langis, at iyan ay walang anuman kung nais nilang gawin sa ganyang paraan. Iyan ay hindi isang pagpapatunay para sa akin. Ito isang pagpapatunay ng kasulatan. Kita nyo? Hanggat pinatutunayan nito kung ano ang sinabi ng Diyos, iya'y mabuti. Sinabi nila, ito ang dahilan na mayroon kang banal na espiritu, mayroon kang langis sa iyong kamay. Ngayon, hindi ako makakaayon diyan. Kita nyo? Hindi ako naniniwala ng langis ay may anumang kinalaman dito. At kung ang dugong iyan ay makapagpapagaling at kaligtasan, ano ang nangyari sa dugo ni Hesus Kristo? Kung ang langis na iyon ay nagpapagaling, paano naman ang kanyang mga latay? Kita nyo? Nais kong ang patnubay ay pumarito na magdadala sa inyo sa katotohanan ng salita. Sa gayon ay nalalaman ninyo na kayo nakasentro at kayo nakahanda na para sa pagbilang pababa. Iya'y tama, naghahanda upang lumipad palayo. Opo, Ginoo. Oo, dahil bakit? Ang patnubay ang siya mismong magsasakatuparan nito. Mayroon akong kasulatan dito, nabigay ko na mga kasulatan ito, ngunit nais kong basahin ang isang to. Ito'y sa 2 Pedro, sa 1 kabanata, 21 talata. Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang mga hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng banal na Espiritu. Paano dumating ang hula? Hindi sa kalooban ng tao, denominasyonal na mga krido, kundi sa kalooban ng Diyos, nang ang mga taong banal ay nangaudyukan ng Espiritu Santo. Siya na ang patnubay ng Diyos noon pa man. Iyon ang banal na Espiritu na nasa haliging apoy na iyon ang banal na Espiritu. Sino mang tao ay nalalaman na iyon ay si Kristo. Nilisan ni Moises ang Ehipto, ipinalagay ang kadustaan ni Kristo kaysa sa labis na kayamanan ng Ehipto. Si Kristo mismo, bueno, nang sila nagtindig doon at nagsasabing, bueno, sinasabi mo na ikay, hindi ka pahigit sa 50 taon at sinasabi mong nakita mo si Abraham? Sinabi niya, bago pa si Abraham ay ako nga. Ako nga ang siyang nakipagkita kay Moises sa haliging apoy, sa nagliliyab na punong kahoy. Opo, Ginoo, siya ang Diyos na nagkatawang tao. Hindi 3 persona, siya rin persona na nasa ibang katungkulan. Hindi 3 mga Diyos, 3 katungkulan ng iisang Diyos. Tama, mabuti. Ngayon, ang kasulatan, palagi kapag ang Diyos ay naglalaan, inilalaan niya ang pinakamainam. Nang ang Diyos ay naglaan ng isang kaparaanan upang pagtibayin ang kanyang iglesia, inilaan niya ang pinakamainam. Nang binigyan niya sina Adam at Eva sa Hardin ng Eden, anong ibinigay niya sa kanila ay ang kanyang salita. Manatili kayo sa likuran ng salita ito at kayo'y ligtas. Ngunit kung kayo'y lalabas mula rito, sa araw na kayo kumain niyaon, sa araw na iyon kayo ay mamamatay. Ang Diyos kailanman ay hindi binago ang kanyang pamamaraan, at si Satanas ay hindi kailanman nagbago ng sa kanya. Kung paano siya nakapasok kina Adam at Eva, siya nakakapasok sa kanila ngayon. Bakit? Sa pagsisikap na pangatuwiranan ito. Ngayon, makatuwiran na hindi gagawin iyon ng Diyos? O sinabi ng Diyos, sabi ni Satanas, ngunit tunay na hindi ito gagawin ng isang banal na Diyos. Tunay na gagawin niya, dahil sinabi niya na gagawin niya. At iyan ang sinasabi ng mga tao ngayon. O ngayon sandali, hindi ka naniniwala ngayon? Kung pupunta ako sa simbahan at ibigay ang aking ikapo, at gawin ko ito, ang iba itataboy ako ng Diyos doon. Maliban na ang tao ay may panganak na muli, ay hindi niya maunawaan ang kaharian ng Diyos. Kita nyo, walang mga may dadahilan. Bueno, ang kawawang matandang lalaki, ang kawawang matandang babae, hayon ng isang mabuting kaluluwa. Ang tanging paraan na makita nila ang Diyos ay may panganak na muli, iyan lang.
Wala akong pakialam kung gaano kalit, gaano katanda, gaano kabata, ano ang ginawa nila, gaano sila kadalas magpunta sa simbahan, gaano karaming denominasyon ang alam nila, ilang krido ang kaya nilang bigkasin. Kailangan kayong may panganak na muli o wala man lamang kayo sa pundasyon, sa pasimula. Iya'y tumpak. Kaya nakita nyo, kailangan ninyo ang patnubay. Papatnubayan niya kayo sa katotohanan at ang katotohanan ay ang salita. Papatnubayan niya kayo. At gayon na ito noon pa. Walang kailangan baguhin ang Diyos pagkat siya ay walang hanggan at alam niya kung ano ang pinakamainam. Siya ay sumasalat ng dako, siya ay nakababatid ng kalahat-lahatan, siya ay lahat ng bagay. Ito'y tama, ang Diyos nga, kaya hindi niya kailangan magbago. Mabuti. Siya ay isang tagapagpatibay ng daan na pinagpapangunahan niya sa inyo. Ang banal na espiritu, ang patnubay, ay ang tagapagpatibay ng siyaring salita na kanyang itinuturo. Ngayon si Lucas ay pinangunahan ng patnubay na sabihin, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan, ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilalang. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ang hindi sumasampalataya mapapahama, at lalakip ang mga tandang ito sa mga magsisisampalataya. Sa aking pangalan sila ay magpapalabas ng mga demonyo, magsasalita sila ng mga bagong wika, magsisihawak ng mga ahas, magsisinom ng mga bagay na makamamatay, ipapatong ang kanilang mga kamay sa may sakit at sila ay magsisigaling. At sinabi ng Biblia na nagsiparoon sila sa lahat ng dako, pinangungunahan ng patnubay. Alam ninyo, ipinangaral ang salita na may kalakip na mga tanda. Ano iyon? Ang patnubay. Pinatutunayan na iyon ang katotohanan. Iyon ang patakaran ng Diyos. Iyan ang paraan na ito'y nailatag. Iyon ang kanyang palatuntunan. Hindi siya maaaring magbago mula roon dahil sa siya'y walang hanggan. Amen. Hindi siya maaaring magbago mula roon. Siya'y Diyos. Maaari akong magbago, ako'y tao. Maaari kayong magbago, kayo isang lalaki o babae. Ngunit ang Diyos ay hindi maaaring magbago. Ako'y may hangganan. Maaari akong makagawa ng mga kamalian at makapagsabi ng mga bagay na mali. Lahat tayo ay makagagawa. Ngunit ang Diyos ay hindi magkakamali at maging Diyos. Ang una niyang pasya ay sakdal. Ang paraan ng pagkilos ng Diyos sa tagpo, iyan ang paraan na dapat niyang ikilos sa lahat ng pagkakataon. Kung siya'y tinawag sa tagpo upang iligtas ang isang makasalanan, kanyang inililigtas siya sa batayan ng isang bagay. Sa susunod na pagkakataon na dumating ang isang makasalanan, kailangan siyang kumilos sa gayon ding paraan o siya'y nagkamali ng pagkilos ng una siyang kumilos. Amen! Mahal ko siya. Alam kong ito'y ang katotohanan. Ako'y 53 taong gulang, ipinapangaral ang ebanghelyo dito sa loob ng 33 at kalahati ng taon. Hindi ko pa ito kailanman nakitang mabigo. Nasaksihan ko na itong sinubok ng 7 bisis sa buong mundo sa lahat ng uri ng mga relihiyon at lahat pa ng mga bagay sa harapan ng kasing rami ng kalahating milyon sa isang pagkakataon at hindi ito kailanman nabigo. Hindi ako nangungusap mula sa alinmang aklat, ako'y nangungusap mula sa personal na karanasan na nalalaman ko na ang Diyos ay naninindigan sa kanyang salita at iginagalang ito. Ngayon, kung mayroon kayong isang uri ng krido, dapat ninyong bantayan yan. Ngunit ang banal na espiritu ay pagtitibayin ang salita ng Diyos. Sa San Juan, sa ikaunang kabanata at ikaunang talata, sinabi niya, siya ang salita, siya ang patnubay. Sa pasimula ay ang salita ay sumasa Diyos at ang salita ay Diyos. At ang salita ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin. Nako, si Pedro ay napangunahan na sabihin sa mga Gawa 2:38 kung paano matatanggap ang banal na espiritu. Sinabi niya, magsisi kayo, bawat isa sa inyo, pagkatapos ay mga pabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan, at pagkatapos ang patnubay ay akain kayo magmula roon. Oo, yan ang bagay na dapat gawin. Una, magsisi sa inyong mga kasalanan, ang inyong kawalang pananampalataya, na hindi ninyo sinampalatayanan ang mga bagay na ito. Magsisi kayo, at pagkatapos ay magpabautismo, at pagkatapos ang patnubay ay aakayin kayo magmula roon. Kita nyo, yan ang inyong tungkulin. Tungkulin ninyong magsisi. Tungkulin ninyong magpabautismo. Pagkatapos ay tungkulin na ng patnubay na kain kayo magmula roon. Pangunahan kayo mula sa kagalingan patungo sa kaalaman, sa kahinahunan, sa pagtitiis, sa kabanalan, at sa pag-ibig sa kapatid. At ang banal na espiritu ay tatatakan kayo. Kita nyo, sa gayon kayo isang nang buong pangatawan ng Diyos, isang tunay na lalaki ng Diyos, isang tunay ng babae ng Diyos, nakaangkla kay Kristo. Gusto ko yan, iyang nakaangkla kay Kristo. Oo, si Marcos ay pinangunahan ng banal na espiritu na isulat ang Marcos 16, mangyari pa. Si Juan ay pinangunahan ng kanyang isulat ang Apokalipsis. Siya ay pinangunahan ng patnubay.
Siya ay pinangunahan din ng patnubay na sabihing sino man ang mag-alis na isang salita mula rito o magdagdag na isang salita rito ay maalis siya ang kanyang bahagi mula sa aklat ng buhay. Ngayon, paano mo ihahalili ang anumang bagay para sa salita ng Diyos at sabihin mo pa rin pinangungunahan ka ng banal na Espiritu? Hindi maunawaan, hindi ba? Hindi Ginoo, hindi nga. Siya noon pa ang patnubay ko sa buong buhay. Pinatnubay niya ako patungo sa buhay. Siya ang mismo pumatnubay sa akin sa buhay at siya ang buhay ko. Kung wala siya ay wala akong buhay. Kung wala siya ay wala na akong gusto pang iba. Siya ang lahat-lahat sa akin. Sa mga oras na aking kabagabagan, siya nakatayo sa tabi ko. Kahapon pinagpala niya ako, ngayon gayon din ang ginawa nila. Ano ang maaari kong asahan? Gayon pa rin magpakailanman, purihin ang kanyang pangalan. Amen. Opo, Ginoo, kanyang ipinangako ito, kanya itong tutuparin. Siya ang aking buhay, siya ang aking patnubay, lahat-lahat, pinagtiwalaan ko siya. Nagkaroon ako ng mabibigat na pagsubok. Pinagtitiwalaan ko siya saan man ako pumaroon. Nais kong gawin ninyo ito. Kung kayo'y maglalaba, kayong mga kababaihan, pagtiwalaan nyo siya. Kung kayo pupunta sa kabayanan, pagtiwalaan siya. Nangyari sa akin minsan kung saan inakala kong ako'y bihasa na sa kagubatan, alam nyo nangaso na ng maraming bisis. Inakala ko ako'y hindi maluloko, walang sino man ang makakapag, hindi mo ako maililigaw. Ang nanay ko ay kalahating Indian at gustong-gusto ko yan. Una ko, hindi mo ako maililigaw sa kagubatan, alam ko kung saan ako naroon. At sa aking pulot gata, medyo dinaya ko ng kaunti ang aking asawa. Sinabi ko sa kanya, alam mo mahal, magiging mainam na bagay para sa atin ang makasal ng ika-23 ng Oktubre. Nangyari pa, iyan ang sinabi sa akin ng Panginoon kung kailan gawin. At naisip ko ngayon, para sa isang munting pulot gata, inipon ko ang aking pera at dadalhin ko sa doon sa may Niagara Falls at pupunta sa Adirondack at mangangaso ng kaunti. Kita nyo? Kaya isinama ko siya at si Billy, siya maliit pa lamang noon at kaya kailangan ko siyang dalhin sa isang pulot gata at iyon ay sa isang pagpunta sa pangangaso na rin, alam nyo? Kaya naisip ko na iyan ay magiging mainam na bagay para gawin at kaya dinala ko siya at sumulat ako kay Ginoong Denton ang tanod gubat at kami noon ay aakyat sa Hurricane Mountain. At sinabi ko, Ginoong Denton, darating ako, nais kong mangaso ng ilang uso, kasama mo, itong taglagas. At sinabi niya, o sige Billy, pumarito ka. Kaya sinabi niya, darating ako doon sa ganitong petsa. Bueno ang asawa ko at ako ay nakarating doon ng mas maaga ng isang araw at si Billy. At kaya ang kubo ay nakakandado. Mayroong isang maliit na masisilungan doon sa kagubatan kung saan si lalaking kapatid na Fred Sotman at ako ay napunta hindi pa katagalan at tumayo roon. Ang banal na espiritu, nakita ko siyang nakatayo roon. Ang dilaw na liwanag na gumagalaw sa palibot ng mababang puno at si Fred nakatayo mismo roon. Sinabi niya, halika rito sa tabi, nais kong makipag-usap sa iyo. Bukas, sabi, mag-ingat ka, may inihanda silang patibong para sa iyo. Sabi, maging alisto ka. Tama ba iyan, kapatid na Fred? At ako'y nagtungos at sinabi sa dandaang mga tao ng gabing yaon, roon sa Vermont. Sinabi ko, may patibong na inihanda para sa akin, makikita ko iyon, hindi ko alam kung saan iyon. At nang mismong sumunod na gabi, hayon, dumating. Naroon nga, sabi, ito ang patibong na inihanda, opo Ginoo. Ngunit pinangunahan ako ng banal na espiritu sa kung ano ang gagawin. At nako, yun nga ay tamang-tama. Marami sa inyo ang nakakaalam kung ano iyon. Wala kong panahon para sabihin ito. Ngunit nakatayo roon sa lugar na iyon ng panahong iyon, nagsimula ng maging maginaw ng araw na iyon. Si Ginoong Denton ay darating sa susunod na araw. Sabi ko, alam mo mahal, magiging mainam kung may makuha akong isang malaking lalaking usa na may uuwi. Sabi ko, nagawa natin, kinailangan kong ipunin ang mga baryang ito at kakakasal lamang natin. At sabi ko, makakakuha tayo ng pagkain para sa taglamig kung makakapangaso ako ng kaunti ngayon. At sinabi niya, bueno, pumunta ka, Billy. Sabi ngayon, alalahanin mo, hindi pa ako nakarating dito sa kagubatan na ito, sabi niya. Siya ay mga 25 milya sa taas ng kabundukan, alam nyo, at sabi niya, wala kong nalalaman tungkol sa bagay na ito. At sinabi niya, sinabi ko, bueno ngayon, alalahanin mo, 2 taon na ang nakakaraan na patay ko ang 3 usong iyon. Iyon ay mismo sa itaas ng bundok sa banda roon. At sabi ko, ngayon, kukuha ko ng malaking lalaking usa at kukuha tayo ng ilang uso. At sabi ko, magkakaroon tayo ng pagkain para sa taglamig. Bino iyan ay mainam na pakinggan, alam nyo? At nanguha kami ng mga duhat at kumuha ng uling para sa taglamig na iyon. At kaya pagkatapos ibininta ni Billy ang mga iyon at si Mida at ako ay nanguha ng mga yaon isang gabi pagkatapos umalis sa aking pagpapatrolya.
Kaya pagkatapos aking sinabi, bueno, kukunin ko ang baril ko, pupunta ako sa dakong ito. Sabi ko, mayroon maraming usa dito. Makakakita ako ng isa at sabi ko, alam mo, sabi ko, pagkatapos kukunin ko siya at sabi ko, tayo babalik ako maya-maya. Sabi niya, o sige. Kaya nang ako'y umalis ay medyo maulap na at sino man sa inyo, mga taong taga New Hampshire at doon sa dakong New England ay nalalaman ang ibig sabihin kapag ang ulap na iyon ay bumaba. O saan pa mang dakong sa kabundukan, hindi ninyo alam kung saan kayo naroon, iyon lamang. Hindi ninyo makikita ang inyong kamay sa harapan ninyo. Kaya ako'y nagpasimulang bumaba sa pamagitan ng kaunting bilis sa paglalakad, tulad ng bumababa at tumawid sa gulod ng bundok at umaakyat. At napansin ko ang isang panther. Ang tawag ninyo dito sa bahaging ito ng bansa, tinatawag namin ito sa kanluran isang cougar. Tinatawag nila ito sa dakong iyon na isang leon ng kabundukan. Ito'y iisa ring hayop. Ito ay isang puma, ang totoo kung ano ay ito. Parehong pusa, masyam na talampakan ang haba, tumitimbang na mga 150, 200 libra. Tumawid siya sa daan at kinalagko ang baril, kaagad-agad. Hindi gaano mabilis upang mabaril siya. Bueno, nagpadaos-dos ako sa burol. Hinahabol ang cougar na ito, minamatyagan ang mga dahon kung saan siya gumalaw. Alam nyo, naririnig ko siya, meron siyang 4 na paa. Alam kong hindi siya hayop na 2 paa, ang kanyang 4 na paa. At alam kong hindi siya isang usa, pagkat ang usa ay umayabag, at siya ay talagang madaling makakalusot. Ang pusa, alam nyo, tulad niyan. At ang uso ay iginagapang ang kaniyang mga paa pagka siya ay lumalakad. At kaya alam ko na yun ay talagang isang cougar. At siya ay nasa likuran ng isang truso at hindi ko siya nakita hanggang sa nasulyapan ko na lamang siya ay nakaalis na. At minatyagan ko kung saan niya nabulabog ang mga daon, alam nyo, doon sa itaas ng bundok at pababa tulad nito. At hindi ko tinitingnan ang iyaong ulap na tuloy-tuloy na ang pagdating. Alam nyo, bumababa ang ulap. Ako'y bumaba, nagpunta sa isang malawak na lambak at nagtungo sa Giants. Sinusundan ang cougar na ito. Naisip ko, mahuhuli ko siya mamaya. Titingin ako ng isang lugar at ako'y mabilis na aakyat sa isang mataas na lugar at titingin sa buong paligid tulad niyan at sisilip palibot. Susubukan kong makikita ko siya, makikinig na maigi at bababa, magpapadaos-dos uli. Maririnig mo ang mga halamang lumalagapak ng malayo sa unahan ko habang papalabas. Kita nyo, dumadaan siya sa mga puno upang sa gayon ay hindi ko siya masundan. Kita nyo, naging marunong siya umakyat sa mga puno at nagpalipat-lipat sa mga puno. At alam niyang hindi ko siya masusundan doon. O, naisip ko, o gayon pa man. At nagsimula akong bumalik pataas sa makitid na bangin at namoy ko ang isang uso, isang matandang lalaking uso. Naisip ko, hulin ko siya ngayon. Naku, yay mainam. Naamoy ko muli at ako'y lumayo pa ng kaunti at nabasin ako sa lahat ng uri ng tanda at lahat. Wala akong makita ang isamang bagay. Bumalik pababa at bumaba sa kabilang panig ng bundok. At pagkatapos nagsimula akong mapansin medyo nagiging maulap at aamoy akong muli. Siya ay nasa hangin kung saan. Sabi ko hindi. Ngayon ang nangyari, ang hangin ay nagmumula sa dakong ito at ako'y galing, ang amoy ng uso ay galing mula dito pababa sa daang iyon at ako'y nakaikot na ngayon at ang hangin ay nanggagaling sa ibang direksyong ito. Kaya kailangan kong bumalik kung saan ko namoy ang uso ng unang at magsimula mula roon. At sa aking daan pabalik, ako ay tumingin sa bilang ibayo na makitid na bangin. Nakita ko ang mga halaman na gumalaw. At nang nakita ko may isang bagay na kulay itim na gumalaw, naisip ko hayon siya. Nilagyan ko ng balang baril dali-dali at nakatayong tumigil. At nang ito nga, iyon ay isang napakalaking usang lalaki, isang napakalaki. Naisip ko, iyan naman talaga ang hinangad ko kahit papaano. Binaril ko ang lalaking usa. Naisip ko, bueno, hindi ko man lang napansin na iyon ay medyo sa oras na naisaayos ko siya tumingin. Nilinis ko ang mga kamay ko at inayos ang aking kutsilyo, ibinalik ito at inisip ko, purihin ang Diyos, salamat sa iyo, Panginoong Hesus, ibinigay mo sa akin ang pagkain ko para sa taglamig, papuri sa Diyos. At kinuha ko ang baril ko, naisip ko, babalik na ako agad, paakyat dito sa makitid na bangin. Sabi ko, tumingin ka dito, naku, paparating na ang bagyo, kinakailangan ko nang umalis dito at bumalik kay Meda at kanila. Sabi ko, ako ay kailangan magmadali. Sa makitid na bangin ako'y umakyat, inalis sa pagkakabutunis ang aking malaking pulang Amerikana at ako ay tumatakbo pataas sa makitid na bangin ng paganito paikot. Ang unang bagay, alam nyo, naisip ko, naku, saan ba ako noon lumiko? Ang hangin ay mababa na, ang mga puno ay nag-uumpugan. Naisip ko, saan ba ako noon lumiko? Umikot ako. Aking nalaman na ako'y papunta mismo sa Hurricane Mountain. Ngunit ako'y napahinto at ako'y pinagpapawisan. Naisip ko, anong nangyayari dito? Ako'y nakaalis na ng kalahating oras o 3 makaapat at hindi ko makikita ang lugar na nilikuan ko. Ako'y tumingala at naroon nakabitin ang aking usa.
Ako ay naroon sa mismong parehong lugar. Naisip ko, bueno, ano ba ang ginawa ko? Bueno, nagpatuloy uli ako. Naisip ko, magagawa ko na ito sa pagkakataong ito. Hindi ko lang napapansin. Minatyagan ko ang bawat malit na galaw sa lahat ng dako. Nagmamatyag. Patuloy ako sa paghanap. Naghanap. Ang mga ulap ay dumarating. Alam kong ang isang bagyo ng niebe ay paparating na. Ang mga ulap ay mababa na. At pagkatapos nagsimula kong mapansin, inisip ko, ako'y lalakad pa ng kaunti. Nagpatuloy. At naisip ko, bueno, ito'y nakapagtataka. Parang nakita ko na ang lugar na ito kanina. Lumingon ako at naroon nakabitin ang aking usa. Kita nyo? Alam nyo kung ano ang nangyari sa akin? Ang mga Indian ay tinatawag itong lakad ng kamatayan. Kita nyo, kayo naglalakad sa isang bilog, paikot at paikot. Bueno, naisip ko na masyado akong bihasang patnubay para maligaw. Kita nyo, walang sino man ang kailangan magsabi sa akin sa kakahuyan. Nalalaman ko ang aking daan palibot. Kita nyo? At ako ay nagpatuloy na muli. Sabi ko, hindi maaaring magawa ko ang pagkakamaling ito. At ako'y bumalik na muli. Ako ay umakyat ng kaunti sa makitid na bangin. Pagkatapos ay nag-umpisa ng umihip. Oh nako, niebe sa bawat dako, halos magdidilim na. At alam kong si Meda ay mamamatay ng gabing iyon sa kagubatan. Hindi niya alam kung paano pangangalagaan ang kanyang sarili. At si Billy ay may 4 na taong gulang lamang, 3 taong gulang, napakaliit pa lamang. At inisip ko ano ang kanilang gagawin. Bueno, ako'y nakarating sa ganitong layo at ako'y nakatapak na isang malumot na lugar. Naisip ko, ako'y nasa isang patag kung saan, wala akong makita. Lahat ay napakamaulap. Ako'y nagpapaikot-ikot na ngayon. Karaniwan, ako ay makakahanap ng isang lugar at mananatili kung may kasama ako. Mananatili ako at maghihintay hanggang tumigil ang bagyo, 1 araw o 2 at lalabas. Hihiwa ng aking piraso ng usa sa may likuran ko at papasok, kakain at nakakalimutan ang tungkol dito. Ngunit hindi mo magagawa yan at ang asawa mo at anak ay naroroon sa kagubatan na mamatay. Kita nyo? Kaya ako'y nagsimulang mag-isip anong magagawa ko. Kaya ako ay lumayo pa ng kaunti at naisip ko, ngayon sandali. Nang tawirin ko ang unang lambak na iyon, ang hangin ay papunta sa mukha ko. Kaya marahil ay galing ako sa gawing ito. Kailangan kong dumaan sa gawing ito. At ako ay nagpagala-gala pababa doon sa Giants, ngunit hindi ko alam kung saan ako naroroon. Sabi ko, nagsimula akong kabahan. At naisip ko, sandali lamang, Bill, hindi ka naliligaw? Pinipilit dayan ang aking sarili. Hindi mo iyon maaaring dayain. Hindi. Ang kaloob-loobang budi na iyan ay nagsasabi sa iyong ikaw ay mali. O iyong sinisikap sabihin, ako'y ligtas. Nagsisimba ako, huwag kang mag-alala. Hintayin mo hanggang sa dumating ang banig ng kamatayan na iyan at malalaman mong iyon ay iba. Ang iyong budi ang nagsasabi sa iyo. Isang bagay sa loob mo ang nagsasabi sa iyong ikaw ay mali. Kita nyo? Nalalaman mo na kung ikaw ay mamamatay, hindi mo maaaring katagpuin ng isang banal na Diyos. Gaya ng pagkakita natin sa Kanya kagabi, maging ang mga banal na mga anghel ay kailangan magtakip ng kanilang mga mukha upang makatayo sa harapan niya. Paano kayong makakatayo sa labas ng dugo ni Hesus Kristo na magtakip sa iyo? Iniisip ko, makakaya ko ito, nagpatuloy ako, at nasumpungan kong patuloy akong nakakarinig ng isang bagay pagkatapos ako ay kinabahan. At aking inisip ko, ngayon kung gagawin ko yan, ako'y mababaliw. Ganyan karaniwan ang nangyayari sa isang taong naliligaw, siya ay nababaliw sa kagubatan. Pagkatapos kukunin niya ang kanyang baril, babarilin ang kanyang sarili, umahulog sa isang hukay at mababali ang kanyang paa, at doon siya mahihimlay, siya mamamatay doon. Kaya naisip ko, anong gagawin ko? Kaya ako'y nagpatuloy na lumakad at patuloy kong naririnig ang isang bagay na nagsasabing ako'y isang laging handang saklulo sa panahon ng kabagabagan. Patuloy lamang ako sa paglalakad, iniisip ko, ngayon nalalaman kong ako'y medyo nawawala sa aking sarili. Nakakarinig ako ng isang tinig na nakikipag-usap sa akin. Ako'y nagpapatuloy, ginawa ko, nagpasipol-sipol, alam nyo, naisip ko, ngayon ako'y hindi naliligaw. Alam mo kung nasaan ka bata? Anong nangyayari sa iyo? Hindi ka maaaring maligaw? Ikaw ay napakagaling na mga ngaso, hindi ka maaaring maligaw? Pagmamayabang, alam nyo, dinadaya ng sarili ko ang mismong sarili ko. Hindi mo maaaring dayain iyon? Sa baba rito ay mayroong isang gulong na umiikot nagsasabing, naku, naliligaw ka at alam mong ikaw nga, kita mo naliligaw ka. Patuloy ako sa paglakad, hindi ako naliligaw, ako'y magiging maayos, makikita ko rin ang daan ko palabas. Ang mga bagay ay nagsimulang magmistulang katawa-tawa, lumalakas ang hangin. Ang nyebe ay nagsimulang magliparan, ang munting durog na nyebe, tinatawag naming dumudura pababa. Naisip ko isang asawa at anak. Ako'y hindi, naisip ko, nako. Direktang narinig ko ulit iyon, sabi, ako'y laging handang saklulo sa panahon ng kabagabagan. At ako noon ay isa ng ministro ng Ebanghelyo, nangangaral mismo dito sa tabernakulo.
Kaya naisip ko, bueno, anong magagawa ko? Huminto ako, nagpalingalinga sa bawat dako at naroon ang ulap na kababa na ngayon. Iyan na yon, wala nang magagawa pa kung gayon. Naisip ko, anong magagawa ko? Naisip ko, Ginoo, hindi ako karapat-dapat na mabuhay. Ako'y nagkaroon ng masyadong pagtitiwala sa sarili. Inakala kong ako ay isang mangangaso, ngunit ako'y hindi. At kapatid, ako'y laging nagtiwala sa Kanya. Sa pamamaril, ako'y may mga naitala doon. At isang mangisda, ako'y isang mahina, ngunit ako'y lagi nang nagtitiwala sa Kanya. Sa pagbaril, ako'y hindi asintado, ngunit hinayaan niya akong magkaroon ng pandaigdigang record dito. Kita nyo? Babaril ng usap, 7-8 yarda. Mayroon akong baril doon na nakapatay ng 35 ulo ng mga hayop na nahuli na walang mintis ni isang putok dito. Basahin lamang iyan saan man kung magagawa nyo. Kita nyo? Hindi ako, iyon ay siya. Ako'y nagtiwala sa Kanya. Naroon ako, naisip ko, anong magagawa ko? Anong magagawa ko? Ako'y patuloy, iyon ay palapit ng palapit. Palapit, ako'y laging handang saklulo sa panahon ng kabagabagan, isang laging handang saklulo. Naisip ko, yan ba ay Diyos na nakikipag-usap sa akin? Inalis ko ang aking sombrero, suot ko ang sombrero ko sa pagpapatrolya, nakatali ang pulang panyo paikot dito, ibinaba ko ito. Inalis ang aking Amerikana, iyon ay mamasa-masa. At inilapag ko ang aking Amerikana, isinandal ang aking baril sa tabi ng isang puno. Sabi ko, makalangit na Ama, ngayon ako'y nawawala na sa aking sarili. Ako'y nakakarinig ng tinig na nangungusap sa akin. Ikaw ba yan? Sabi ko, Panginoon, aminin ko sa iyo na ako'y hindi mangangaso. Ako'y hindi ko makita ang aking daan sa paligid. Kailangan mo akong tulungan. Hindi ako karapat-dapat na mabuhay at ginagawa ang mga bagay na nagawa ko. Nagpunta rito at inakala na napakarami kong nalalaman tungkol dito upang maligaw lamang. Kailangan kita, Panginoon. Ang aking asawa ay isang mabuting babae. Ang aking anak, ang aking munting anak na lalaki, yumao na ang kanyang ina at siya ay nagsisikap na maging ina sa kanya. At kapapakasal ko lamang sa kanya at narito siya isang bata doon sa kagubatan, pareho silang mamamatay ngayong gabi. Ang hangin na iyan, ito'y bababa na mga 10 pababa ng 0 at hindi nila alam kung paano mabuhay. Sila'y mamamatay ngayong gabi. Huwag mo silang hayaang mamatay, Diyos. Dalhin mo ako sa kanila upang masiguro kung hindi sila mamamatay. Ako'y naliligaw, Diyos. Hindi ko makita ang aking daan sa paligid. Maaari mo ba akong tulungan? At patawarin mo ako sa aking sariling makasariling paraan. Wala akong magagawa kung wala ka. Ikaw ang aking patnubay. Tulungan mo ako, Panginoon. Ako'y tumayo at sabi ko, Amen. Dinampot ang aking panyo, ang aking Amerikana, dinampot iyon, isinot uli ang aking sombrero. Kinuha ang aking baril, sinabi ko, ngayon ayusin ko ang aking sarili sa pinakamainam na paraan na alam ko kung paano pumunta sa pinakamainam sa aking pangunawa. At ako'y tutungo diretso sa isang daan, pagkat ako'y lumalakad ng paikot sa isang bilog, hindi ko alam kung saan. Ngunit ako'y pupunta sa daang ituturo mo sa akin, Panginoong Diyos, aking patnubay. Ako ay nagumpisang lumakad sa daang ito. Sabi ko, ito na yon at kailangan kong papaniwalain ang aking sarili dito. Ako'y lalakad sa daang ito. Ako'y lalakad patuloy sa daang ito. Hindi ako mag-iiba-iba. Ako'y patuloy sa daang ito. Alam kong tama ako. Ako'y patuloy sa daang ito. Kung nagpunta ako sa daang iyon, ako'y papunta na ng Canada. Kita nyo? Kasunod noon, aking naramdaman ang isang bagay na humipo sa akin, sa aking balikat, isang kamay. Ito'y maramdaman na isang kamay ng tao. Napakabilis na ako'y lumingon upang tingnan. Walang sino man ang naroroon. Naisip ko, ano iyon? Narito ang Biblia na nakalagay sa harapan ko. Diyos, aking patnubay at hukom ay nakatayo rito. Ako'y tumingala lamang at dito sa gawing ito ang ulap ay nahawi na hanggang sa nakikita ko ang tore sa tuktok ng Hurricane Mountain. Umalis ako agad mismo mula rito sa pinakamahusay kong kakayahan. Sa pangangaso, ako'y pumalayo mula rito, lumalalim na ang gabi noon. Mabilis akong lumiko, inayos ang sarili ko tulad nito. Hinawakan ko ang aking sombrero at itinas ang aking mga kamay. Sabi ko, gabayan mo ako, Diyos. Ikaw ang aking patnubay. Ako'y nagpasimula. Ako ay kailangan diretsong umakyat sa mga talampas at lahat ng bagay para makarating doon paggabi ng paggabi. Pagkatapos ay dumilim, ang mausa ay nagtatalunan sa harapan ko at lahat. Hindi ako makapag-isip ng ano paman, kundi ang mapanatili ko ang aking sarili sa isang daan, papunta mismo sa bundok na ito. At alam ko na kung makakapunta ako sa tore,
si Ginoong Dinto na ako'y tumulong sa paglalagay ng linya ng tagsibol na iyon. Ikinabit namin ang kawad ng telepono mula sa Hurricane Mountain hanggang sa baba ng 3.5 o 4 na milya pababa mismo patungo sa kampo. At iyon ay pababa mismo sa isang maliit na daanan. Ngunit sa niebe doon, hindi mo matukoy ang daanan. Kita nyo? At ang hangin ay umiihip at ang lahat. Madilim noon at bumabagyo ng niebe. At sa pagpunta, hindi mo masabi kung nasaan ka. Bueno, ang tanging bagay na alam kong gawin pagkatapos na dumilim at hindi ko na alam kong ako'y patungo sa isang direksyon at papunta mismo ng bundok dahil sa ako ay dapat na umakyat sa bundok at ang turi ay naroon mismo sa tuktok ng bundok at mayroon ako mga 6 na milya upang marating iyon. Isipin lamang ang ulap na iyon na nahahawi 6 na milya, isang butas lamang hanggang sa ito ay makita ko na. At pagkatapos ako, aking hahawakan ang aking baril sa kamay na ito at itataas ang kamay na ito dahil ikinabit ko ang kawad sa mga puno tulad niyan pababa, ang mga kawad ng telepono patungo sa kubo para makausap niya ang kaniyang asawa at pagkatapos ay tumawag mula roon mula sa bundok. At tutulungan ko siyang ilagay iyon ng taglagas na iyon. At nakataas ang aking kamay tulad nito nagsasabing, "O Diyos, paintulutang mahawakan ko ang linyang iyon." Lalakad at ang kamay ko ay mangangawit ang husto. Napagod, halos hindi ko na ito may taas at kailangan ko itong ibaba. At ililipat ko ang baril at ilalagay sa ganoon, atras ng ilang hakbang upang masiguro kung hindi ko ito malampasan. Pagkatapos itataas ang aking kamay, magsisimulang lakad. Gumagabi na, madilim, umiihip ang hangin. O ako'y makakahawak ng isang sanga, sasabihin ko, iyan na, hindi iyan iyon. O nagbibigay ito, huwag hayang magbigay ito ng isang tunog na hindi tiyak. Maya-maya nang ako ay halos susuko na nahawakan ng kamay ko ang isang bagay. Una ko, natagpuan na ako nang ako ay naligaw. Humawak ako sa kawad na iyon, ibinaba ko agad ang baril. Inalis ko ang aking sombrero sa aking ulo at ako'y tumaya doon. Sabi ko, "O Diyos! Kay ganda ng pakiramdam ang matagpuan kapag ikaw ay naligaw." Sabi ko, sa dulo mismo ng kawad na ito, hindi ko na ito pakakawalan. Ako'y hahawak sa kawad na ito, papatnubayan ako nito papunta mismo doon sa kinaroroonan ng lahat ng mahal sa akin, sa lupang ito doon mismo sa baba. Ang aking asawa at anak balisang-balisa, hindi alam kung nasaan ako, hindi alam kung paano makagagawa ng apoy, hindi alam kung ano ang gagawin, at ang mahangin ay umiihip, at ang mga sanga ay naglalangit-ngitan at nauhulog mula sa mga puno. Hindi ako mangangas na bumitiw sa kawad na iyon. Humawak ako sa kawad na iyon hanggang sa pinatnubayan ako nito mismo kung saan naroon ang lahat ng mahal ko sa ibabaw ng lupa. Iyon ay isang nakakatakot na karanasan at isang dakilang karanasan na matagpuan ko ang aking daan palabas, ngunit iyan ay hindi pa nakakalahati dito. Isang araw ako'y naligaw sa kasalanan. Ako'y nagpalipat-lipat ng simbahan, nagsisikap na hanapin ang isang bagay. Nagpunta ako sa mga Seventh-day Adventist. Sinabi nila sa akin, ipangilin mo ang Sabat, tigilan mo ang pagkain ng karni. Nagpunta ako sa iglesia ng Baptist, iglesia ng First Baptist. Sabi niya, tumindig ka lamang at sabihin sa kanila na ikaw ay sumasampalataya kay Jesus Kristo, ang anak ng Diyos, at ikaw ay babautisman ko. Iyan na yon. Wala kahit anuman doon, ngunit isang araw, doon sa isang munting silungan ng uling, itinas ko ang aking mga kamay, nahawakan ko ang isang bagay, maaari ko sabing may isang bagay na tumangan sa akin. Iyon ay isang linya ng buhay, ang patnubay. At pinangunahan niya ako ng ligtas hanggang sa ngayon, hindi ko alisin ang aking kamay sa kawad na iyon. Nakahawak ang aking mga kamay sa kanya. Hayaan ang mga krido, ang mga denominasyon na gawin kung anuman ang gusto nila, ako'y nakahawak sa patnubay. Sapagkat lahat ng nasa ibabaw ng lupa at lahat na nasa langit na mga napakahalaga sa akin ay nasa dulo ng linyang ito. Kaniya kong dinala ng ligtas hanggang sa ngayon, pagtitiwalaan ko siya sa buong landas. Kung siya ang banal na espiritu ay dumating, papatnubayan niya kayo at gagabayan sa buong. Mga kaibigan, dinala ako nito kung saan ako naroroon ngayon. Ginawa niya ako kung ano ako ngayon. Ikagagal akong ipakilala ito sa inyo.
Ito lamang ang tanging patnubay na nalalaman ko dito man sa lupa o sa itaas doon. Siya ang aking patnubay kapag ako ay nangangaso. Siya ang aking patnubay kapag ako ay mangingisda. Siya ang aking patnubay kapag ako ay nakikipag-usap sa isang tao. Siya ang aking patnubay kapag ako ay nangangaral. Siya ang aking patnubay kapag ako ay natutulog. At kapag ako ay mamamatay na, siya ay tatayo sa ilog, kaniya akong papatnubayan sa pagtawid. Wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasa akin. Ang iyong pangmalo at ang iyong tungkod, itutuwid nila ako at papatnubayan nila ako sa pagtawid sa ilog. Tayo ay manalangin. Makalangit na Ama, labis akong nagpapasalamat para sa patnubay, ang siyang nangunguna sa akin. O kung minsan, Ama, hindi ko siya marinig sa aking paligid, ako ay natatakot. Gusto ko siyang maging malapit sa akin, sapagkat hindi ko alam kung ano ang oras na ako'y darating sa ilog. Gusto ko siyang maging malapit sa aking tabi. Huwag na huwag mo akong iiwan, Panginoon. Hindi ako makakapangusap, hindi ako makakapangaral, hindi ako makakapangaso sa kagubatan, hindi ako makakapangisda sa pampang, hindi ako makakapagmaneho ng kotse. Wala akong magagawang anumang bagay kung wala ka. Ikaw ang aking patnubay. Labis kong ikinagagalak na sabihin sa kongregasyong ito ngayong gabi kung paano na ako ay pinatnubayan mo sa mga bagay na ito, kung paano na ako ay ginabayan mo. Iniisip ko ng nakarang araw, wala pang ilang taon ang nakakaraan. Nakatayo dito sa kalye at dahil sa aking pamilya ay nakagawa ng mali, walang gustong makipag-usap sa akin. Ako'y nananabik sa pakikisama. Walang sino mang magnais na makasama ako. Sabi nila ang kanyang ama ay isang kontrabandista ng alak. At Panginoon, nakita kong walang ibig makipag-usap sa akin at mahal ko ang mga tao. Ngunit isang araw na mahawakan ko ang linyang iyon. Ngayon, iniisip ko, Panginoon, kailangan kong umalis at pumunta sa ilang upang makapagpahinga ng kaunti. Ano ang may gawa nito? Hindi personalidad, hindi edukasyon, ako'y wala. Ngunit iyon ay ikaw, Panginoon. Ikaw, Panginoon. Pinahintulutan mong masentro ko ang tudla. Pinahintulutan mong mahuli ko ang malaking isda. Dahil alam mo na gusto kong gawin iyon. Binigyan mo ako ng mga ama at mga ina. Binigyan mo ako ng mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae. Ibinigay mo sa akin ang aking kalusugan. Binigyan mo ako ng isang asawa. Binigyan mo ako ng pamilya. Ika'y patnubay ko, Panginoon. Hayaan mong hawakan ko ang iyong kamay. Kailanman ay huwag mong itulot na makabitiw ako. Kung ang isang kamay ay mapagod, ako'y magpapalit lamang ng kamay. Tulungan mo ako, Panginoon. At ngayon, nawa ang bawat isa na naririto ay humawak sa linya ng buhay ding iyon, Panginoon. Ang banal na Espiritu na siyang aming buhay, pinagmumula ng buhay. At nawa ito ay patnubayan kaming lahat patungo doon sa masayang lupain na iyon, kung saan ang mga pagsusumakit sa buhay ay tapos na, at ang lahat ng aming mga gawain sa lupa ay tapos na. At pagkatapos ay wala nang pagtanda, walang taong mahihina, wala nang nakakapagod na mga gabi, wala nang pag-iyak at pananalangin, wala nang pagtawag papunta sa altar, ngunit kami magiging kabataan doon magpakailanman. Karamdaman at kalumbayan ay mawawala na. Wala nang kasalanan doon. At kami mabubuhay sa katuwiran ng Diyos sa lahat ng kapanahunan na darating, sa walang katapusang walang hanggan. Ipagkaloob ito, Ama. At ngayon, Ama, kung mayroong sino man na naririto ngayong gabi na hindi pa nakahawak sa linya ng buhay na iyon, naway masumpungan nila ito ngayon. At nawa ang banal na Espiritu na siyang pumatnubay. At masasabi ko mula sa aking puso na nakapatong ang aking kamay sa iyong salita, siya ay palaging tama. Ako'y mali maraming bisis, ngunit siya ay tama. Hayaan siyang manatiling kasama ko, Panginoon. Hayaan mo ako manatiling kasama niya. At nawa ang mga iba na narito na hindi nakakakilala sa kanya ngayong gabi, nawa ay mahawakan nila ang kanyang kamay na hindi nagbabago upang sila ay mapatnubayan. At balang araw kami paroroon sa ilog. Magiging maulap din sa umagang yaon. Ang dating dagat ay magngangalit, ang dating Hordan, ang mga masuwain ay
nagpapakasigla, sinasakal ng kamatayan ang buhay mula sa amin. Ngunit, Diyos, ako'y hindi matatakot. Akin na itong isinaayos matagal ng panahon. Nais ko lamang alisin ang turbante. Bilang isang mandirigma, babaling, lilingon doon sa landas upang tingnan kung saan ako ginabayan ng linyang iyon. Makita ang lahat ng ilang na dinaanan ko, at bawat nilakharang dawag na matinik, at bawat bunto ng bato na nakasugatan ko, ngunit nakahawak sa kawat. Gaya ng iyong sinabi, ang manunula nagsabi, ang ilan ay sa tubig, ang ilan ay sa mga baha, ang ilan ay sa matinding mga pagsubok, ngunit ang lahat ay sa pamamagitan ng dugo. Gusto kong dalhin ito, ang lumang tabak dito, na nag-ingat sa akin sa daan, at ibalik itong muli sa kaluban ito. Sisigaw, Ama, ipadala mo patawid ang bangka ngayong umaga, ako'y papauwi na. Ika'y naroroon, Panginoon, ipinangako mo ito, hindi ka mabibigo. Pagpalain ng bawat isa na narito ngayon. Kung hindi nila alam kung paano humawak sa linyang ito at hindi pa nahawakan ito, naway ang mga banal na kamay ay itaas ngayon, nagnanais na mga kamay, naghahangad na mga kamay, at mahawakan ang linya ng buhay na pangungunahan sila sa hangarin ng kanilang puso, sakdal na kapayapaan at kasiyahan, kapahingahan kay Kristo. Sa pagkakayuko ng ating mga ulo, mayroon bang mga kamay na magtataas at magsasabing, pahintulutan ako, hawakan ng aking kamay? O pagpalain kayo ng Diyos. Kapag pumapanglaw ang daan, mahal na Panginoon, manatiling malapit. Kapag ang buhay ko ay halos mawala na, sa may ilog ako'y tatayo, gabayan ang aking mga paa, hawakan ang aking kamay, kunin ang aking kamay, mahal na Panginoon, pangunahan mo. Mayroon pa bang ibang magtataas ng kanilang kamay, sasabing, Panginoon, nais kong maramdaman ang hipo ng linya ng buhay ngayong gabi. Nais kong madama na pinatawad ako ni Kristo sa aking mga kasalanan at nais kong maging isang bagong nilalang mula sa oras na ito. Pagpalain ka ng Diyos. Mayroon pa bang ibang magsasabing, pahintulutan mong mahipo kita, Panginoon, hayaan maiwala ko ang aking sarili. Pagpalain ka ng Diyos, babaeng kapatid. Hayaang maiwala ko ang aking sarili at masumpungan ito, Panginoon, sa iyo. Pagpalain ka ng Diyos at pagpalain ka ng Diyos, iya'y tama. Hayaang maiwala ko ang aking sarili, Panginoon, hayaang makalimot ako. Pagpalain ka ng Diyos, lalaking kapatid. Hayaan ako, pagpalain ka ng Diyos, babaeng kapatid. Hayaan lamang na maiwala ko ang lahat kong kaalaman. Pagpalain ka ng Diyos, babaeng kapatid. Huwag kayong magtiwala sa mga panukala na gawa ng tao. Sumunod sa patnubay. Papatnubayin ka niya sa buong katotohanan. Pangunahan mo ako, Panginoong Hesus, pangunahan mo ako. Pagpalain ka ng Diyos diyan sa likuran. O napakaraming mga kamay ang nakataas, nagnanais ng kaligtasan. Ngayon, habang tayo'y ang altar dito, hindi kayo maaaring magtawag sa altar dahil ang mga tao ay nakaupo dito. Ngunit siya ay nariyan mismo. Alam ninyo ng mabuti at mainam nang itaas ninyo ang inyong kamay, may isang bagay na nangyari sa inyong puso. Sabi ni Jesus, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan. Tapat ka ba dito? Kung gayon, narito ang bautismuhan dito na puno ng tubig, makakaroon ng maraming panahon para sa pagbabautismo. Tayo ay manalangin. Aming Amang makalangit, ang munting patid-patid na mensaheng ito ngayong gabi sa pamagitan ng isang namamaos na tinig, ang banal na Espiritu marahil ay napadako kung saan, naparoon ito kung saan ito'y tinakda at mayroong napakarami. Panginoon, ngayong gabi mayroong 15 o 20 nagtaas ng kanilang mga kamay na kailangan nila ang patnubay. Napagtanto nila ang pinipilit nilang dayain ang kanilang sarili. Pinipilit nilang sabing ako'y ayos lang, ngunit sa kalubluban alam nilang sila'y hindi. At nais ka nilang maramdaman, Panginoon. Nais nilang patnubay, nais nilang lumagda. Ikaw ay hindi kailanman lumabis. Nais nilang sumama para sa paglalakbay na ito. Hindi nila alam kung paano makarating doon. Wala ni isa mang nakakaalam kung paano sila dadalhin roon. Tanging ikaw lamang. Sila'y lumalapit para sa inilaan ng Diyos na patnubay, ang banal na Espiritu. Tinaas nila ang kanilang mga kamay. O banal na Espiritu at patnubay, bumaba ka sa kanila.
Patawarin ang bawat kasalanan. Patawarin na ang kanilang mga katampalasanan. Dalhin sila sa katawan ni Kristo ngayong gabi, kung saan mararamdaman nila ang kapangyarihan ng Diyos na dumadaloy sa linyang iyon na mangunguna sa kanila patungo sa Hordan at sa patawid ng Hordan patungo sa lupang ipinangako. Naway sumunod mismo sila sa likuran ng salita. Sabi ng salita, magsisi at pagkatapos ay magpabautismo sa pangalan ni Hesus Kristo. Nawa ay huwag nilang subukan ito sa ibang paraan. Nawa sumunod sila sa likuran mismo ng salita sapagkat siya ang siyang papatnubay. Iyan ang mga baitang sa pag-akyat hanggang sa aming mahawakan ang patnubay. Ipagkaloob ito, Panginoon, sila naway maging sa iyo. Sila ay nasa iyong mga kamay ngayon bilang mga tropeo. Walang taong makakaagaw sa kanila. Sumasampalataya akong kukunin mo sila bilang mga iniligtas na mga tao. Naniniwala kung itinaas nila ang kanilang mga kamay, hindi nila maaaring magawa iyon sa kanilang mga sarili, malibang may isang bagay na nangusap sa kanila. Ikaw iyon, banal na espiritu at patnubay. Nakikita nila na ang panahon ay patapos na, ang mga ulap ay paparating sa lupa. Maraming mga malaking kredo at mga bagay ay sama-samang nagkakaisa. Ang mga iglesia ay nagkakaisa, nagsasama-sama. At Diyos, gaano nilang sinisikap sabihing lahat ng may kaibahan ay kailangan umalis dito at pumaroon sa Alaska. At lahat ng mga bagay na ito na kanilang pinangtatakot, hindi na iyon bago sa amin. Ang dakilang patnubay ay pinakita na yan sa amin sa landas ng salita. Kami ay dumadaan lamang diyan sa bahagi nito. Ama Diyos, Ikaw ay nangusap sa kanila ngayong gabi at akin silang ibinibigay sa iyo ngayon bilang mga tropeo ng salita sa pangalan ni Jesus. Ngayon, nakalagay sa misa dito, Ama, ay mga panyo. Ito'y para sa mga taong may karamdaman. Ilang munting sanggol. Marahil, ilan ay ina, ilan ay kapatid na babae, ilan ay kapatid na lalaki, maging maliliit na mga ipit ng buhok na nakalagay sa kanila. At ngayon, hawak ko sila malapit sa akin. Ngayon, kami ay tinuruan sa Biblia na kinuha nila mula sa katawan ni Pablo ang mga panyo at panapi, at ang mga taong may karamdaman ay gumaling. Ang mga karumaldumal na espiritu ay nagsilabas sa mga tao. Ngayon, aming napagtanto, Panginoon, na si Pablo ay isang tao, siya ay isang tao lamang. Ngunit iyon ay ang pahid ng banal na espiritu na nasa kanya ang nagpala sa mga panyo at ang pananampalataya na nasa mga tao na siya ang iyong apostol. Ngayon, si Pablo ay kinuha na sa amin, ngunit hindi ang patnubay. Narito pa rin siya. At Diyos, dalangin ko na yung pagpalain ang mga panyong ito at nawa ang patnubay ay pangunahan sila sa lugar ang lubos na pagsuko. Nasabi muli sa amin na nang ang Israel ay sumusunod sa kanilang patnubay at sila ay dumating mismo sa Hordan, doon mismo pala sa dagat na pula. Nasa mismong paggawa ng kanilang tungkulin, sila'y pinahinto at ang patnubay ay pinangunahan sila doon. Ano? Upang ipakita ang kaniyang kaluwalhatian. At nang ang lahat ng pag-asa ay wala na, sa gayon ang Diyos ay tumingin sa pamagitan ng haliging apoy na iyon at maging ang matandang patay na dagat ay natakot at siya ay umurong at nagkaroon ng daanan para sa Israel upang lumakad patungo sa lupang pangako. Tunay nga, Panginoon, Ika'y siya pa rin Diyos. Ang mga taong ito marahil ay mga Kristiyano, marahil sila ay nasa mismong landas ng tungkulin, ngunit sila ay dinala sa gipit na kalagayang ito kung saan sila ay ginigipit ng karamdaman. Tumingin ka sa pamagitan ng dugo ni Jesus ngayong gabi. Ang diablong iyan ay matatakot, siya ay aatras, at ang iyong mga anak ay tatawid sa pangako ng magandang kalusugan. Ipagkaloob ito, Ama, isinusugo ko sila mula sa aking katawan patungo sa kanila sa pangalan ni Jesus Kristo. Itinataas ko ang kongregasyong ito sa iyong harapan. Sa pamagitan ng pananampalataya, dinadala ko sila mismo sa maluwalhating dambana ng Diyos doon sa langit. Sa bawat hangarin ng karamdaman, anuman ang mayroon sila na mali, anuman ang mali sa kanilang mga buhay saan man, Diyos, linisin sila, gawin silang sa iyo. Pagalingin sila, Ama, at nawa ang kapangyarihan na nagbangon kay Jesus mula sa libingan ay buhayin ang kanilang may kamatayang katawan at gawin silang mga bago nilalang kay Kristo. Pagkaluban sila ng magandang kalusugan at kalakasan upang mapaglingkuran ka.
Alalahanin ako, O Panginoon. Ako ay iyong lingkod. Tulungan mo ako. Tumatayo sa pangangailangan ng panalangin. At dalangin ko na ang banal na Espiritu ay papatnubay sa amin at gagamitin kami at pangungunahan kami hanggang sa araw na makita namin si Jesus Kristo ng mukhaan sa kanyang maluwalhating pagparito kapag sinalubong namin siya sa alapap sa pag-agaw. Sa pangalan ni Kristo hinihiling namin ito. Amen. Mahal ba ninyo? Ngayon, kung hindi ninyo mahal ang isa't isa na inyong nakikita, paano ninyo siya mamahalin na hindi pa ninyo nakikita? Ngayon, kapag inaawit natin ang I love Him, bigyan natin ang ating katabi ng isang taos-pusong pakikipagkamay ng pag-ibig. Ngayon, itas natin ang inyong mga kamay sa Kanya. Para sa isang magandang awit, nais ba ninyong makarinig ng isa? Nauunawaan ko na mayroon tayong isang ebanghelistang tagapanguna sa pag-awit dito mula sa Indianapolis. Naniniwala kong siya'y umaawit sa Kedel Tabernacle. Yan ba'y tama? Mabuti, Ginoo. Iyan ang kanyang lugar sa Kedel Tabernacle. Ilan ang nakakaalala kay E. Howard Kedel? O nako, pagpahingahin ng Diyos ang kaniyang mahal na kaluluwa. Ang Mockingbird sa Alapap, ang isang babae na gustong-gusto kong naririnig na umawit, higit na mainam kaysa sino mang halos narinig ko nang umawit sa buong buhay ko, ay si Ginang Kedel. Umaawit nang iwan mo ang iyong silid kaninang umaga, naisip mo bang manalangin sa pangalan ni Kristo na ating tagapagligtas bilang kalasag ngayon? Sa kabila mismo ng kalsada doon, isang umaga, sa isang munting lumang 2 silid na dampa, bumangon ako. Papasok na sana ako at gagawa ng apoy. Ang kalan ay ayaw masindihan at tinangka kong sindihan ito at ang hangin ay bumaba, hinipan ang bagay papunta sa aking mukha. At noon ay maginaw, at ako'y halos tumigas sa lamig, at may namumuong hamog sa sahig, at ako ay nakapa. Sinisikap na sindihan ang munting lumang latang kalan na ito, may maliit na tubo ng horno ay nakalagay dito. At ako ay sadyang simida at ako ay medyo kakakasal pa lamang. At ako'y nagsisikap, ang lumang kahoy ay basa at hindi masindihan, at ako'y nakapuro, naisip ko, oh nako, susubukan kong muli. Kailangang mapagana, at pinapaypayan ang lumang kalan tulad niyan, at aking inabot at binuksan ang radyo at siya nagumpisang umawit. Nang iwan mo ang iyong silid kaninang umaga, naisip mo bang manalangin? Ako ay napaluhod na lamang sa sahig sa pangalan ni Kristo na ating tagapagligtas bilang isang kalasag ngayon. Oh, gustong-gusto kong naririnig ang babaeng iyon. Kapag ako'y tumawid na sa ilog minsan, naniniwala kong maririnig ko si Ginang Kedel na nakaupo roon. Alam niyo, ako'y dati nang laging nakikipagtipan. Sa bahaging ito ng ilog, naroon ang puno ng evergreen. Alam niyo ang puno ng buhay? At doon sa kabilang bahagi ng ilog, naroon ang isang koro ng mga anghel na nag-aawitan araw at gabi. Pagkat walang gabi roon, umaawit buong araw. Kita nyo?
Hahanap ako ng isang lugar at uupo lamang at makikinig dito. Naniniwala akong maririnig ko si Ginang Kidel doon na umaawit. Pagpalain ng Diyos ang ating lalaking kapatid, nalimutan ko ang kanyang pangalan. Ano yun, kapatid? Si kapatid na Ned Wallman ay awit para sa inyo ngayon. Kapatid na Wallman, ikinagagalak na makasama ka dito ngayong gabi.